Isang malakas na ting mula sa aking telepono ang pumutol sa magulong agos ng mga numero at ulat sa katapusan ng buwan na lumalangoy sa aking isipan. Ang text message na nagsasabing pumasok na ang aking sahod. Sinilip ko ang screen at ang halagang ere 250,000 ay malinaw na nakatatak sa mensahe mula sa bangko. Isang halaga na 5 taon na ang nakalipas noong nagsisimula pa lang ako sa trabaho ni sa panaginip ay hindi ko inakalang hahawakan ko. Ako si Angela, 30 taong gulang, creative director ng isang kilalang kumpanya sa larangan ng media dito sa Metro Manila. Sa paningin ng iba, perpekto ang buhay ko. Isang modernong babae, matagumpay sa karera, may asawa at pamilya. Lahat sila ay napapabuntong hininga sa inggit, sinasabing napakaswerte ko. Ngunit tulad nga ng kasabihan, tanging ang nakahiga sa kama ang nakakaalam kung saan ito may mga umbok at lubak. Ang perpektong buhay na iyon ay kasinrupok ng mga bula ng sabon. Si Marco, ang aking asawa, ay isang ordinaryong empleyado sa opisina na ang sahod ay halos sangkatlo lang ng sa akin. Hindi ko kailanman itinuring na problema iyon. Para sa akin, ang kasal ay pagpupuno sa pagkukulang ng isa't isa. Kung ang isa ay magaling sa paghahanap buhay, ang isa naman ang bahala sa gawaing bahay basta't ang mag-asawa ay nagkakasundo. Ngunit ang mga alon ng problema ay nagsimulang umusbong mula nang kausapin ako ni Marco tungkol sa pagkuha sa kanyang ina mula sa probinsya. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang boses ay nanginginig, "Mahal, mag-isa lang si Mama sa Laguna." At saka, na mild stroke siya, kalahati ng kaliwang katawan niya ay paralisado na ngayon. Ako lang ang anak niyang lalaki. Kasalanan sa Diyos kung hindi ko siya kukunin para alagaan. Kung may mangyaring masama sa kanya doon, pagsisisihan ko ito habang buhay. Nang makita ko ang namumulang mga mata ng aking asawa, lumambot ang aking puso. Likas akong maramdamin at maagang naulila sa ina, kaya't pinapahalagahan ko ang pagmamahal ng isang ina. Kahit na abala ako sa trabaho, mula umaga hanggang gabi, pumayag pa rin ako. Ang 3-bedroom condominium unit na ito ay naipundar ko mula sa sarili kong ipon bago kami ikasal. Kaya't ang pagdating ng aking biyenan ay hindi magiging problema sa espasyo. Dagdag lang ng isang plato, isang pares ng kubyertos at isang taong aalagaan. Hindi ko akalain na ang pagtango kong iyon ay ang mismong pagbukas ko ng pinto para sa isang lobong nag-aanyong tupa. Ang biyenan kong si Aling Mila ay dumating sa siyudad na may kaawa-awang anyo. Ang isang kamay niya ay nakabitin lamang, ang paa niya ay bahagyang kinakaladkad at ang bibig niya ay laging nakangiwi. Habang daing ng daing, dahil sa awa, kumuha ako ng part-time na kasambahay para maglinis, ngunit ang pagkain at gamot niya, ako mismo ang personal na nag-aasikaso gabi-gabi. Ngunit mas maselan pa pala si Aling Mila kaysa sa aking inaasahan. Nirereklamo niyang matabang ang sabaw, tuyo ang kanin. Nirereklamo niya ang pag-uwi ko ng gabi mula sa trabaho na pinapabayaan ko raw ang bahay. May mga gabi, kapag kahihiga ko pa lang pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, kinakalampag niya ang pinto ng aming kwarto. Pinapabangon ako para tulungan siyang pumunta sa banyo. Kahit na binilhan ko na siya ng sarili niyang commode chair na nakalagay sa tabi mismo ng kanyang kama, si Marco naman palaging iisa lang ang sinasabi, "Matanda na si Mama at may sakit. Pagpasensyahan mo na lang, mahal." Ganoon din kaninang umaga. Pagkatapos ng isang gabing walang tulog dahil sa walang tigil na pagdaing ni Aling Mila sa pananakit ng kanyang mga buto, nagmamadali akong nag-ayos para umabot sa aming Lunes na pulong. Ang isip ko ay puno ng mga bagong proyekto. Lumabas ako ng bahay na parang ipo-ipo at nang nasa kalagitnaan na ng biyahe ang Grab, bigla kong napagtanto na naiwan ko ang aking employee ID card sa ibabaw ng aking vanity table. Kung wala ang card, hindi ako makakapasok sa security gate para umakyat sa opisina ko. Napabuntong hininga ako at sinabihan ang driver na bumalik. Pagdating sa pinto ng aming unit, sumulyap ako sa relo. Aabot pa ako kung magmamadali ako. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto gamit ang aking fingerprint, balak na pumasok ng tahimik para kunin ang card
at umalis agad upang hindi maistorbo ang tulog ng aking biyenan. Ngunit sa pagbukas pa lang ng mabigat na pinto na gawa sa kahoy, isang tanawin ang bumungad sa aking mga mata na nagpatigil sa akin, na para bang ang dugo sa aking buong katawan ay biglang nagyelo. Sa sala, malakas na tumutugtog ang mga lumang kanta mula sa malaking flat-screen TV. Si Aling Mila, ang biyenan kong paralisado, na kagabi lang ay kailangan ko pang alalayan sa bawat hakbang papasok ng banyo, ay nakatayo ngayon sa gitna ng sala. Ang dalawang kamay niya ay iwinawagayway, at ang mga paa ay sumasabay sa ritmo ng musika sa paraang nakakagulat sa liksi. Hawak niya ang isang walis tingting na maliit, umiikot-ikot na parang sumasayaw habang humahalakhak. Wala man lang bakas ng isang taong may stroke. Si Marco ay nakaupo sa sofa, hawak ang telepono at kinukunan ng video ang kanyang ina, at tawa ng tawa. "Ma, ang galing niyo umarte. Nakita ko kahapon." Namutla yung mukha ni Angela nung umaray kayo sa sakit ng tiyan. Huminto si Aling Mila at namewang. Ang boses niya ay malakas at malinaw, malayong malayo sa mahinang bulong niya araw-araw. "Sabi ko na sa'yo makinig ka lang sa akin. Bubita, yang asawa mo. Konting arte lang na may sakit ako, para na niya akong alagaing parang reyna. O, ano na, kumusta na? Malapit ng manganak si Jenna ha? Ayusin mo na yan. Magpalit ka na ng reyna dito para sakin. Kailangan ng pamilyang to ng tagapagmana. Hindi yang babaeng puro trabaho lang ang alam. 3 taon na hindi man lang ako mabigyan ng apo sa tuhod. Itapon mo na yan sa aso." Nakatayo lang ako sa labas ng pinto na parang napako. Ang mga kamay ko ay mahigpit na nakakuyom sa aking bag hanggang sa bumao ng aking mga kuko sa aking palad. Bawat salita ng aking biyenan ay parang matatalim na kutsilyong humihiwa sa aking puso. Kaya pala, ang lahat ng aking paggalang, pagpapasensya at pag-unawa ay isang malaking katatawanan lamang sa kanilang mga mata. Si Marco, ang asawang minahal ko at pinagsilbihan, ay nakipagsabwatan pa sa kanyang ina para lokohin ako ng harap-harapan. Ngumisi si Marco at sumagot sa kanyang ina, "Ma, relax lang kayo, pinaplano ko na. Hintayin lang natin na makakuha pa tayo ng mas malaking pera sa kanya. Katataas lang ng sahod niya ngayong buwan. Nag-text ang bangko kahapon, 250,000 daw ma. Hayaan muna natin siyang bumuhay sa atin ng kaunti pa, tapos dadalhin ko na si Jenna at ang anak natin dito. Yun, galingan mo. Tandaan mo, bumili ka ng bird's nest soup para kay Jenna, para pampalakas. Mas importante ang apo ko sa tuhod kaysa sa inutil mong asawa." Ngumuso si Aling Mila, itinapon ang walis sa sofa at kaswal na naglakad papuntang kusina para uminom ng tubig. Ang kanyang lakad ay mabilis at maliksi, mas mabilis pa kaysa sa isang tinedyer. Tinakpan ko ang aking bibig para pigilan ang isang hikbi. Ang buong mundo ko ay gumuho sa isang iglap. Ang kahoy na pinto sa aking harapan ay hindi lang naghihiwalay sa akin mula sa sarili kong tahanan, kundi naghihiwalay din sa akin mula sa peking ilusyon ng kaligayahan na pinaghirapan kong buuin sa loob ng 3 taon. Magpalit ng reyna, apo sa tuhod. Ang mga salitang iyon ay sumasayaw sa aking isipan, lumilikha ng isang malupit na buhawing tumangay sa lahat ng natitirang pagtingin ko sa aming pagsasama. Umatras ako ng isang hakbang, ang mainit na luha ay dumaloy sa aking mga pisngi, ngunit ang puso ko ay nanlalamig na parang yelo. Gusto kong pumasok, gusto kong sumigaw para ilabas ang lahat ng sakit, gusto kong itapon ang peking mesang iyon para ilantad ang kanilang mga karumal-dumal na pagkatao. Ngunit ang kamay kong handa nang itulak ang pinto ay biglang nanigas sa ere. Ang katinuan ng isang manager na hinubog ng maraming taon ay humila sa akin pabalik sa malupit na katotohanan. Kung papasok ako ngayon, itatanggi nila ang lahat. Maaari pa nila akong baliktarin, sabihing nag-iilusyon ako, o si Aling Mila ay bigla na lang hihimatayin at magkukunwaring inaatake. Wala akong ebidensya maliban sa aking mga mata at tainga, at ang mga salita ay madaling tangayin ng hangin. Sino ang maniniwala sa akin? Sa harap ng lahat, si Marco ay laging gumaganap bilang isang huwarang asawa
at si Aling Mila ay isang kaawa-awang matandang may sakit. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Bawat kilos ko ay kasing ingat ng isang magnanakaw sa sarili kong bahay. Papaatras akong naglakad patungo sa elevator. Ang aking mga paa ay tila walang sariling isip. Napaupo ako sa hagdanan ng fire exit ng condominium. Ang buong katawan ko ay nanginginig ng hindi ko mapigilan. Ang galit at sakit ay nagsanib, bumubuo ng isang mabigat na bato na dumadagan sa aking dibdib na nagpapahirap sa aking paghinga. Naalala ko ang mga pagkakataong nagpaparinig si Marco tungkol sa pagkakaroon ng anak, ang mga pagkakataong napapabuntong hininga siya kapag nakikita akong nag-uuwi ng trabaho. Kaya pala, lahat ng iyon ay paghahanda lamang para sa isang kasuklam-suklam na plano. Hindi lang siya nangangaliwa. May anak na rin siya sa labas. At ngayon, kasama ang kanyang ina, pinaplano nilang palitan ako. Gawin akong pulubi pagkatapos nilang pigain ang lahat ng aking lakas at pera. Sige lang Marco, gusto mong umarte, ha? Sasabayan kita sa dula-dulaan mo hanggang sa huling yugto. Bulong ko sa sarili habang pinapahid ang luhang dumadaloy sa aking pisngi. Kinuha ko ang aking telepono at nag-text sa aking boss, humihingi ng 1 oras na pagliban dahil sa isang biglaang family emergency. Pagkatapos, sumakay ako ng Grab, papunta sa isang tindahan ng mga gadget sa kabilang kalye. Pumili ako ng 3 maliliit na spy camera, ang pinakamagaling na uri na maaaring itago sa isang florerang may peking bulaklak sa saksakan ng kuryente at sa isang power bank. Habang hawak ang maliliit na kagamitang ito, isang mapait na pakiramdam ang lumukob sa akin. Hindi ko kailanman inisip na darating ang araw na kakailanganin kong gamitin ang mga ito para bantayan ang mga taong tinatawag kong pamilya. Ngunit ang katotohanang nasaksihan ko kanina ay nagturo sa akin ng isang napakamahal na aral. Ang puso ng tao ang pinakamahirap hulaan at ang bulag na pagtitiwala ang lason na pumapatay sa sarili. Bumalik ako sa bahay pagkalipas ng mahigit 1 oras. Bago buksan ang pinto, huminga ako ng malalim, inayos ang aking mukha at sinikap na ngumiti isang pagod ngunit mapagmalasakit na ngiti. Pagbukas ng pinto, wala na ang tugtog ng mga lumang kanta. Si Aling Mila ay nakahiga sa sofa, nakabalot sa isang manipis na kumot at mahinang umuungol. Si Marco ay nakaupo sa tabi niya, minamasahe ang kanyang mga binti, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya akong dumating, nagangat siya ng tingin, may bahid ng pagkagulat sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong napalitan ng paninisi. Bakit ngayon ka lang? Nakalimutan mo ID mo? Sobrang sakit ng binti ni Mama. Kanina pa naghihintay sa'yo para magluto ka ng lugaw. Sa harap ng clumsy na pag-arte nila, pinigilan ko ang pagsusuka na umaakyat sa aking lalamunan. Pumasok ako, ang boses ko ay pinanatiling may pagsisisi tulad ng dati. Sorry, mahal, naiwan ko kasi ang ID ko kaya kinailangan kong bumalik. Dumaan na rin ako para bumili ng gamot para kay Mama. Masakit pa po ba, Ma? Sige po, magluluto na ako ng lugaw. Bahagyang idinilat ni Aling Mila ang isang mata para tingnan ako. Pagkatapos ay ipinikit itong muli. Mahinang bumulong. Masakit, masakit, anak, itong pa ako. Baka tuluyan ng hindi magamit. Bilisan mo na diyan, nanginginig na ako sa gutom. Sumagot ako ng opo at dali-daling pumasok sa aming kwarto para ilagay ang bag. Habang abala si Marco sa pagganap bilang isang mapagmahal na anak sa sala, mabilis kong ikinabit ang isang kamera sa saksakan ng kuryente na nakatapat sa aming kama. Ang isa pa ay maingat kong itinago sa florera ng artipisyal na bulaklak sa TV stand sa sala kung saan may pinakamalawak na anggulo. Ang pangatlo ay hahanapan ko ng pagkakataon na mailagay sa kwarto ni Aling Mila sa ibang pagkakataon. Ang hapunan ng gabing iyon ay dumaan sa isang nakakasukang katahimikan. Pinanood ko si Marco na matiyagang naglalagay ng pagkain sa plato ng kanyang ina. Pinanood ko si Aling Mila na nanginginig na hinahawakan ang kutsara para isubo ang lugaw. Ang mga luha ko ay malapit ng tumulo. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa pandidiri. Nasusuklam ako sa mismong pagkaing niluto ko. Nasusuklam ako sa peking init ng pamilyang ito.
Nang gabing iyon, habang nakahiga sa tabi ni Marco, narinig ko ang kanyang malakas at ritmadong hilik. Dati, ang hilik na iyon ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngunit ngayon, para itong tunog ng isang makamandag na ahas na naghihintay ng tamang panahon para tuklawin ang kanyang biktima. Sumiksik ako sa gilid ng kama, pilit na iniiwasan na dumikit ang aking balat sa kanya. Sa dilim, binuksan ko ang aking telepono at kumonekta sa mga kamerang ikinabit ko. Ang screen ay nagpakita ng isang madilim at tahimik na sala, ngunit alam ko, bukas, sa paghakbang ko palabas ng pintong iyon, ang lugar na ito ay magiging isang entablado para sa pinakamasahol na dula. Naalala ko ang mga perang madalas hingin ni Marco nitong mga nakaraang buwan. Alimansa para sa kasal ng kamag-anak, 50,000 para sa pagpapaayos ng kotse, 10,000 para sa herbal na gamot ni Mama. Ang maliliit na halagang iyon, kapag pinagdugtong-dugtong, ay biglang naging mas kahina-hinala. Marahil ang perang pinaghirapan ko ay hindi para sa pagpapaayos ng kotse o pambili ng gamot, kundi para patabain ang ibang babae at ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Magpalit ng reyna. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa gitna ng dilim. Tingnan natin. Kapag gumuho ang bubong na, to, sino kaya ang unang madudurog sa ilalim? Kinabukasan, tanghali na, ang buong opisina ay pinalalamig ng sentralisadong aircon, ngunit ang puso ko ay nag-aalab na parang nakaupo sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nagsiksik ako sa isang sulok ng pantry na bihirang puntahan ng tao, hawak ang aking telepono. Ang mga mata ko ay nakatutok sa screen na nagpapakita ng live feed mula sa kamera sa aming bahay. Ang lahat ng ingay mula sa syudad sa labas ay tila naglaho, tanging ang malakas na kabog ng aking dibdib ang naririnig ko. Si Aling Mila, ang kaawa-awa kong biyenan na paralisado, ay nagpe-perform ng isang dula-dulaan na kung hindi ko nasaksihan mismo, malamang ay hanggang kamatayan ay hindi ko paniniwalaan. Sa screen ng telepono, si Aling Mila ay naglalakad ng walang kahirap-hirap sa sala, hawak ang isang siopaw habang nanonood ng TV. Paminsan-minsan ay sinisipa niya ang aking robot vacuum cleaner sa pader dahil nakaharang daw ito sa kanyang daan. Bumubulong siya. Ano ba? Tong pesteng to, paikot-ikot, nakakairita sa mata. Sayang lang sa kuryente, wala namang kwenta. Habang pinapanood ko ang kanyang kalusugan at kaliksihan, naalala ko ang nanginginig niyang anyo kagabi nang kailangan ko pa siyang subuan ng bawat kutsara ng lugaw. Isang mapait na kirot ang sumikip sa aking lalamunan. Kaya pala, ang kabaitan at paggalang ko ay isa lamang laruan para sa kanilang libangan. Sakto namang tumunog ang telepono ni Marco sa video. Umuwi na pala siya para mananghalian. Sa pamamagitan ng kamera, nakita kong nagmamadali siyang sumagot. Ang kanyang boses ay biglang nagbago, naging malambing at naglalambing, malayong malayo sa magaspang na tono na madalas niyang gamitin sa akin nitong mga nakaraang araw. Sabi niya, "Oo, alam ko, Jenna, mahal ko. Kumain ka ng mabuti para maging malusog si Baby Toby, ha? Huwag kang mag-alala sa kahit ano. Kasasabi ko lang kay Angela na bigyan ako ng karagdagang 40,000 para sa gamot ni Mama. Bukas, ita-transfer ko sa iyo para makapamili ka na ng mga gamit ng bata, okay?" Narinig ko ng malinaw ang bawat salita, bawat letra, na parang mga karayom na tumutusok sa aking eardrums. Si Angela. Ang pangalan ko, binigkas mula sa bibig ng aking asawa nang walang paggalang, ang gay 40,000 para sa gamot ng may sakit na ina na kinuha ko pa mula sa aking savings account kaninang umaga ay pera pala para pambuhay sa kanyang kerida. Pinatay ko ang screen ng telepono. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto na halos mabitawan ko ang baso ng tubig sa mesa. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay hindi kasing sakit ng pakiramdam na minamaliit na ginawang isang matandang kabayo na walang ginawa kundi humila ng araro para sa kaligayahan ng iba. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Binuksan ko ang aking banking app at sinimulang suriin ang lahat ng transaksyon sa nakalipas na 6 na buwan.
Dati, dahil sa tiwala sa asawa, bihira kong tingnan ng maigi ang maliliit na gastusin. Ngunit ngayon, nang ang tabing ng lihim ay nabuksan na, ang mga numerong walang buhay ay tila nagsimulang magsalita. Aw, 1,000. Aw, 1,000, and 5,000. Ang mga money transfer na may description na bayad utang sa kaibigan, pakimkim sa kamag-anak sa probinsya, bili ng herbal na gamot ay sunod-sunod na lumitaw. Ang kabuuang halaga ay umabot na sa mahigit 200,000 piso. Isang malaking halaga para sa isang pamilyang ang isa ay ordinaryong empleyado lamang. Humingi ako ng tulong sa isang matalik na kaibigan na nagtatrabaho sa isang bangko para alamin kung kaninong account number madalas mapunta ang pera. Pagkatapos lang ng 15 minuto, isang text message ang dumating na may pangalang Jenna Reyes. Nanginginig kong inilagay ang numerong nakalink sa account na iyon sa search bar ng Facebook. Isang profile ang lumabas. Bumungad sa akin ang isang profile picture ng isang bata at magandang babae, masayang nakahawak sa kanyang malaking tiyan. Tiningnan ko isa-isa ang kanyang mga post. Si Jenna, nag-check-in sa mga mamahaling restaurant sa mga marangyang resort na sinabi sa akin ni Marco na pinuntahan niya para sa business trips. Ipinagyabang niya ang mga mamahaling regalo, ang malalaking bouquet ng rosas tuwing may okasyon na may mga caption na puno ng pahiwatig tungkol sa late happiness at isang responsableng lalaki. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang litrato niya ng isang pares ng branded na sapatos ng sanggol na may caption. Binili ni Daddy M para kay Baby Toby. Love you Daddy, the most in the world. M para kay Marco. Wala nang duda. Tumingin ako sa aking mga high heels na pudpod na ang takong, sa luma kong handbag na 3 taon ko nang ginagamit at hindi ko pa mapalitan. Isang matinding galit ang kumulo sa aking kalooban. Pinag-ipunan ko ang bawat piso. Isinakripisyo ko ang aking mga personal na pangangailangan para sa pamilyang ito, para lang pala ang perang pinaghirapan ko ay mapunta sa bulsa ng isang kabit para buhayin ang anak ng asawa ko sa ibang babae. Ang hubad na katotohanan na nakalatag sa aking harapan ay pumigil sa aking pag-iyak. Tila natuyo na ang aking mga luha, napalitan ng isang nag-aalab na apoy ng puot na unti-unting lumiliyab. Kinuha ko ang screenshot ng lahat ng ebidensya at isinave sa isang lihim na folder sa cloud. Nang hapong iyon, nag-text si Marco na may late siya ng uwi dahil may kliyente siyang aasikasuhin. Si Aling Mila naman ay sinabi sa telepono na pupunta siya sa isang physical therapy session sa isang rehabilitation center malapit sa amin. Alam na alam ko ang tinatawag niyang therapy. Ang totoo, pupunta siya sa saklaan o makikipagtsismisan sa mga bagong kaibigan niyang kapwa probinsyana sa Talipapa. Ang bahay ay walang tao at nakakabinging tahimik. Ngunit ito ang gintong pagkakataon para sa akin na hanapin ang mga nawawalang piraso sa palaisipan ng pagtataksil na ito. Pumasok ako sa kwarto ni Aling Mila. Ang kwartong iyon, nakaraniwang laging nakasara at nakakandado tuwing umaalis siya. Ngunit ngayon, marahil dahil sa pagmamadaling lumabas para magsaya, nakalimutan niyang ilak ang amoy ng asite de manzanilla, ng nganga, na humalo sa amoy kulob ng matanda ay sumalubong sa akin, napangiwi ako. Ang kwarto ay magulo, ang mga damit ay nakasampay sa sandalan ng upuan, ang mga balat ng gamot ay nagkalat sa sahig. Nagsimula akong maghalungkat sa aparador, binuklat ang bawat sapin ng luma at maruming kumot na dinala niya mula sa probinsya na ayaw niyang ipagamit o ipapalit. Napadaiti ang kamay ko sa isang matigas at malamig na bagay sa pinakasulok ng aparador. Isa itong lata ng Danish butter cookies, ang bilog na lata. Ang takip ay kinakalawang na. Ang uri ng lata na madalas gamitin ng mga matatanda sa probinsya para paglagyan ng sinulid at karayom. Kinuha ko ito. Ang bigat nito sa aking kamay ay nagpabilis ng tibok ng aking puso. Isang masamang kutob ang sumibol sa aking isipan na nagsasabing ang laman ng latang ito ay mga lihim na mas madilim pa kaysa sa pangangaliwa. Pinigil ko ang aking hininga at dahan-dahang binuksan ang takip. Click!
Bumukas ang takip, at ang bumungad sa aking mga mata ay halos nagpasigaw sa akin sa takot. Sa loob, hindi ito biskwit, hindi rin sinulid at karayom, kundi isang buhol ng buhok, mga pira-pirasong pinutol na kuko na maingat na nakabalot sa maliliit na pulang papel. Sa tabi nito ay isang manikang gawa sa basahan. Sa katawan ng manika ay may nakasulat na hindi maintindihan na petsa ng aking kapanganakan gamit ang pulang tinta at tinusukan ng napakaraming kinakalawang na karayom. Umatras ako ng isang hakbang, tinakpan ang bibig para pigilan ang isang sigaw. Nakilala ko ang mga hibla ng buhok na iyon, may kulay na light brown at bahagyang kulot buhok ko iyon. Ang mga kuko na may nude na nail polish, sa akin din iyon. Lihim niyang kinolekta ang mga ito mula sa aking suklay, mula sa basurahan sa aming banyo sa buong panahong ito. Anong klaseng kulam ito? Nasa 21st century na tayo pero naniniwala pa rin siya sa mga ganitong pamahiin para isumpa ang sarili niyang manugang? Hindi pa ako nakakabawi sa pagkabigla nang makita ko ang isang maliit na notebook na may itim na leather na cover sa ilalim ng lata. Nanginginig kong kinuha ito at binuklat ang bawat pahina. Ang sulat kamay ni Aling Mila ay parang sulat ng manok, puno ng maling spelling, ngunit ang nilalaman ay malinaw na nakakapangilabot. Itinala niya ng detalyado ang oras ng pag-uwi ko mula sa trabaho, ang mga pagkaing kinain ko, at kahit ang aking menstrual cycle ay minarkahan niya ng matingkad na pula. Ika, 11. Late umuwi si Angela. Mukhang pagod, nilagyan ko ng buhok niya ang sabaw. Ika, 18. Ovulation day niya ngayon. Kailangan magtrabaho ni Marco. Sana tumalab ang dasal para hindi siya magkaanak. Ika, 20. Sabi ni Jenna malusog ang bata. Malakas sumipa ang apo ko. Malapit na ang araw na paalisin ang pesting yan. Habang binabasa ko, nanlamig ang aking buong likod. Akala ko, isa lang siyang matandang sakim at makasarili mula sa probinsya. Ngunit hindi ko inasahan na ang kanyang puso ay ganito kadilim at kasama. Hindi lang niya gustong kunin ang aking ari-arian. Gusto niyang iwanan ako ng kanyang anak, kundi gusto niya ring sirain ang aking kakayahang magkaanak. Gusto niya akong isumpa, gamit ang mga madidilim na ritual. Napaupo ako sa malamig na sahig, hawak ng mahigpit ang notebook. Walang luhang tumulo, tanging ang matinding pandidiri ang umaakyat sa aking lalamunan. Ano ba itong kinalalagyan ko? Isang tahanan o isang pugad ng mga demonyo? Ang mga taong tinatawag kong asawa at ina, pinapanood akong kumain, matulog at tumawa araw-araw habang may masamang balak na itulak ako sa kamatayan. Agad kong kinuha ang aking telepono, kinunan ng litrato ang lahat ng ebidensya sa loob ng lata ng biskwit, bawat pahina ng kanyang nakakasukang talaarawan. Pagkatapos, maingat kong inayos ang lahat pabalik sa dati. Inilagay ang lata sa madilim na sulok ng aparador. Hindi pa ako pwedeng gumawa ng ingay. Kailangan kong hayaan silang magpatuloy sa pag-arte, magpatuloy sa pagiging kampante, para makapaglatag ako ng mas malaking bitag na huhuli sa buong pugad ng mga ahas na ito. Paglabas ko sa kwarto ni Aling Mila, para akong nakalabas sa isang libingan, ang mahinang sinag ng hapon na tumatagos sa bintana ng sala ay hindi sapat para pawiin ang panlalamig na bumabalot sa aking kaluluwa. Tumingin ako sa salamin at nakita ko ang isang estrangherang babae na may matatalim na mga mata na nakatitig pabalik sa akin. Nang gabing iyon, umuwi si Marco na medyo lasing. Muli siyang nagreklamo tungkol sa nakakapagod na pakikipag-meeting sa kliyente at pagkatapos ay pumasok sa banyo. Ang ugali ni Marco sa loob ng maraming taon ay hindi nagbago. Pagdating sa bahay, itatapon ang bag sa upuan. Ang laptop ay laging naka-sleep mode, bihirang patayin. Dati, nirerespeto ko ang privacy ng aking asawa. Hindi ko kailanman pinakialaman ang kanyang laptop. Ngunit ngayon, ang paggalang na iyon ay isang luho na hindi ko na kailangan. Hinintay kong marinig ang malakas na agos ng tubig mula sa banyo bago ako dahan-dahang lumapit sa laptop na nakapatong sa kanyang desk. Binuksan ko ito at isang password prompt ang lumitaw. Sinubukan kong i-type ang kaarawan ni Marco. Pagkatapos ay ang aming wedding anniversary. Parehong mali ang password
bumilis ang tibok ng puso ko. Isang ideya ang pumasok sa aking isip. Naalala ko ang impormasyon sa Facebook ni Jenna na nahanap ko kanina. Ang kanyang kaarawan ay ika, 12 ng Hunyo. Nanginginig kong Tiny P ang mga numerong 1206 at idinagdag ang huling dalawang numero ng taon ng kanyang kapanganakan. Enter. Lumabas agad ang desktop. Ang sakit ay parang isang malakas na sampal sa aking mukha. Ang password sa laptop kung saan nakatago ang buong mundo ng kanyang trabaho at mga lihim ay ang kaarawan pala ng kanyang kabit. Ang huling hibla ng pag-asa na baka si Marco ay nadala lang ng tukso ay tuluyan ng naglaho. Wala akong maraming oras para magdalamhati. Mabilis kong tiningnan ang mga folder sa desktop na mukhang normal na may mga magugulong file ng trabaho. Ngunit ang aking kutob ay nagsasabing hindi ito ganoon kasimple. Pumasok ako sa Drive D, hinanap ang mga folder na may mga generic na pangalan tulad ng References o System 32. Pagkatapos ng ilang paghahanap, natagpuan ko ang isang hidden folder na may pangalang New Project. Nag-click ako at isang serye ng mga larawan ang lumabas, mga ultrasound ng isang sanggol. Mula sa isang maliit na tuldok hanggang sa isang malinaw na 4D na imahe ng isang sanggol na nagsususo ng kanyang daliri. Sa ilalim ng bawat larawan ay may maingat na tala ng petsa. Baby boy, 12 weeks. Baby boy, 20 weeks. At ang pinakabago, baby boy, 26 weeks. Kamukhang kamukha ni Daddy. Sa tabi nito ay mga intimate at hubad na larawan ni Marco at Jenna sa kanilang mga business trips. Naghahagkan sila, masayang nagtatawanan. Ang pagtingin ni Marco sa kanya ay puno ng pagmamahal na matagal na niyang hindi ipinapakita sa akin. Ngunit ang nagpanginig sa aking mga kamay at paa ay hindi ang mga larawang iyon, kundi isang PDF file na may pangalang Loan Agreement. Binuksan ko ito. Ito ay isang scan ng isang kasulatan ng pagkakautang na nagkakahalaga ng 1,000,000. Ang nangutang ay ako at ang pirma sa ilalim ay 90% na kamukha ng sa akin. Ang nagpautang ay isang pangalang hindi ko kilala. Ang nilalaman ay malinaw na nagsasaad. Nangutang ako ng pera para sa negosyo na nalugi. Tinapan ko ang aking bibig para hindi mapamura. Kaya pala, plinano na nila ito ng ganito kadetalye. Isang peking utang na 1,000,000. Kung maghihiwalay kami, ang utang na ito ay ituturing na common debt o mas masahol pa, isisisi nila lahat sa akin, pipilitin akong ibenta ang bahay at kotse para bayaran ito. Gusto nilang umalis akong walang-wala at may baon pang sandamakmak na utang. Habang sila ay masayang nagpapakasasa sa lahat ng pinaghirapan ko. Hindi na ito simpleng usapin ng damdamin. Ito ay isang organisadong plano ng panloloko at pag-agaw ng ari-arian. Hindi lang ako tinaksil ni Marco sa pisikal, gusto niya akong itulak sa bingit ng kawalan, agawin pati ang aking kinabukasan. Tumigil na ang agos ng tubig sa banyo. Nagulat ako at mabilis na isinaksak ang maliit na USB na lagi kong dala sa laptop. Kinopya ko ang buong folder na New Project sa USB sa pinakamabilis na paraan. Ang progress bar ay unti-unting umuusad, mabagal na tila nanunukso. Parang lalabas na sa dibdib ko ang puso ko. 90%, 95%. Nagsimulang buksan ni Marco ang pinto ng banyo, click ang tunog ng lock. Tapos na. Hinugot ko agad ang USB, isinara ang laptop, at mabilis na humiga sa kama, nagtalukbong ng kumot at nagkunwaring tulog. Pagkalipas ng ilang segundo, lumabas si Marco, nagpupunas ng buhok, sumulyap sa kama at bumulong, ang aga naman matulog, wala talagang kwenta. Naglakad siya papunta sa desk, binuksan ang laptop para tingnan sandali at saka pinatay. Nakahiga ako sa ilalim ng kumot, basang-basa ng pawis ang likod, habang mahigpit na hawak ang malamig na USB. Magiging mahaba ang gabing ito, ngunit alam kong hawak ko na ngayon ang sandata na magpapabayad sa kanila ng mahal. Kinabukasan, nagdahilan akong may kakausaping kliyente para makatakas sa nakakasukang kapaligiran ng opisina. Nakipagkita ako kay Hana,
ang aking matalik na kaibigan mula pa noong college na ngayon ay isang kilalang abogado na dalubhasa sa mga kaso ng diborsyo at away sa ari-arian. Ang kapihan ay nasa isang maliit at tahimik na eskinita, perpekto para sa mga usapang ayaw mong marinig ng iba. Nang makita ni Hana ang mga ebidensyang ipinakita ko, mula sa mga video clip ng paglalakad ni Aling Mila hanggang sa mga ultrasound at peking kasulatan ng utang, nanigas ang kanyang mukha. Ang kanyang karaniwang profesional na anyo ay napalitan ng galit at pag-aalala. Itinulak ni Hana ang kanyang salamin at tinitigan ako ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay seryoso. Angela, nasa isang napakadelikadong sitwasyon ka. Hindi ito isang ordinaryong kaso ng pangangaliwa. Ang asawa mo at ang nanay niya ay maingat na nagplano para itapon ka sa kalsada. Yung kasulatan ng utang na 1 milyon, kung hindi mo mapapatunayan na peke ang pirma mo, ikaw ang magbabayad niyan. At ang pagpapatunay na peke ang pirma ay hindi madali. Samantala, ang mga ari-ariang pinagsamahan ninyo ay maaari nilang itago anumang oras. Hinawakan ko ng mahigpit ang mainit na tasa ng kape. Nararamdaman ang init na kumakalat, ngunit hindi nito kayang painitin ang nanlalamig kong puso. Alam ko, Hana, sobrang sakit, pero hindi ako papayag. Gusto ko nang mag-file ng annulment agad. Gusto ko na silang alisin sa buhay ko. Umiling si Hana at hinawakan ang aking kamay. Hindi pwede. Huwag na huwag kang mag-file ngayon. Sa ngayon, ikaw ang dehado. Kung mag-file ka ngayon, ilalabas nila ang kasulatan ng utang na iyon at hihilinging hatiin ang ari-arian at ibabawas ang utang sa parte mo. Bukod pa riyan, malapit ng manganak si Jenna. Kung maghihiwalay kayo, legal na niyang madadalang umuwi ang babae niya. Talo ka sa lahat ng anggulo. Huminto si Hana sandali. Ibinaba ang kanyang boses na tila bumubulong ngunit puno ng bigat. At ang pinakaimportante sa lahat, Angela, huwag kang magbubuntis sa panahong ito. Kung mabuntis ka o kung sakaling buntis ka na ngayon, mas lalong magiging komplikado ang lahat. Pwede nilang gamitin ang bata para italika sa kanila o mas masahol pa, gagawan nila ng masama ang sanggol kung hadlang ito sa plano nilang makuha ang ari-arian. Naiintindihan mo ba ako? Kinilabutan ako nang maalala ko ang tala-arawan na may marka ng aking ovulation at ang mga manika sa lata ng biskwit ni Aling Mila. Ang babala ni Hana ay nakakatakot na tugma sa mga natuklasan ko. Ayaw nilang magkaanak ako. O kung magkaroon man, ang kapalaran naming mag-ina ay nasa kanilang mga kamay. Anong gagawin ko ngayon? Hihintayin ko na lang ba silang patayin ako? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Ngumiti si Hana, isang matalas na ngiti ng isang taong sanay na sa mga legal na labanan. Sino ang nagsabing, hihintayin mo lang? Gagamitin natin ang plano nila laban sa kanila. Kailangan mong magpanggap na wala kang alam. Ipagpatuloy mo ang pag-arte bilang isang mabait na asawa at manugang. Pero sa likod, kailangan mong unti-unting ilipat ang iyong mga ari-arian. Tuturuan kita kung paano ito gawin ng legal, ilipat mo sa pangalan ng mga magulang mo o sa isang taong mapagkakatiwalaan mo. Kasabay nito, kailangan mong mangalap pa ng ebidensya ng pagpapadala ni Marco ng pera kay Jenna para patunayan na iligal niyang inililipat ang inyong pinagsamahang yaman para sa masamang layunin. Kumuha si Hana ng isang papel, nagsulat ng ilang mga punto at itinulak ito sa akin. At higit sa lahat, hanapin mo ang kanilang pinakamalaking kahinaan. Lahat ng tao ay may kasakiman at ang kasakiman ng mag-inang iyan ay walang hangganan. Gamitin mo ang kasakiman na iyon para maglatag ng bitag. Tinitigan ko ang mga salitang isinulat ni Hana at ang aking mga mata ay unti-unting nanumbalik ang determinasyon. Mula sa isang mahinang biktima, naramdaman kong unti-unti kong nababawi ang kontrol. Tama siya. Hindi ko pwedeng hayaang kontrolin ako ng aking emosyon. Kailangan kong maging matalino, malamig, at mas malupit pa sa kanila. Salamat Hana, sabi ko. Matatag ang boses. Naiintindihan ko na. Hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Ang larong ito, ngayon pa lang talaga magsisimula.
Paglabas ko ng kapihan, tirik na ang araw at ang init mula sa aspalto ay umaalimpuyo. Isinuot ko ang aking salamin para itago ang aking namamagang mga mata na ngayon ay naglalaman ng isang bakal na determinasyon. Uuwi ako. Magpapatuloy sa pagluluto, paghuhugas ng plato, at pagiging isang masunuring asawa. Pagsapit ng madaling araw, nang ang mahinang sinag ng araw ay sumisilip pa lang sa siwang ng kurtina, gising na ako. Si Marco ay mahimbing pa ring natutulog sa tabi ko. Ang kanyang hilik ay tuloy-tuloy at walang malay, kabaligtaran ng aking isipan na parang sinasalanta ng bagyo buong magdamag. Dahan-dahan akong bumangon, pumasok sa banyo at nilock ang pinto. Hawak ko ang isang pekeng pregnancy test na may 2 guhit na in-order ko online kahapon. Tumayo ako sa harap ng salamin, tinitigan ang aking pagod na mukha at huminga ng malalim para ihanda ang sarili sa susunod na eksena. Alam ko, mula sa sandaling ito, hindi na lang ako si Angela, isang asawa at manugang na mapagtiis. Kailangan kong maging pinakamagaling na aktres sa sarili kong buhay. Binuksan ko ang gripo para lumikha ng ingay at nagsimulang gumawa ng mga tunog ng pagsusuka na parang isang taong naglilihi. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng umaga, sapat na para gisingin ang mga taong mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto. Wala pang 1 minuto, narinig ko ang mga yabag na tumatakbo papunta sa pinto ng banyo. Kinakalampag ni Marco ang pinto. Ang kanyang boses ay antok pa pero puno ng pag-aalala. Angela, anong nangyayari sa'yo? Buksan mo ang pinto. Binasa ko ang aking mukha ng tubig para magmukhang pinagpapawisan sa pagod at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sumandal ako sa hamba, isang kamay sa aking dibdib, habang ang isa ay inilahad ang pregnancy test na may 2 matingkad na pulang guhit. Tumingin ako kay Marco, ang aking mga mata ay nangingilid sa luha, ang boses ay nanginginig, mahal, buntis ako. Natigilan si Marco, nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa pregnancy test sa aking kamay. Sa isang iglap, nakita ko ang pagkalito at pagkataranta sa kanyang mukha. Ngunit mabilis itong napalitan ng likas na ugali ng isang sakim at mapagpanggap. Inagaw niya ang test kit, tinitigan ito ng paulit-ulit sa ilalim ng ilaw at pagkatapos ay sumigaw sa tuwa. Talaga? 2 guhit talaga? Naman, ma, buntis si Angela. Ang sigaw ni Marco ay parang isang malakas na pampasigla na nagpabukas agad ng pinto ng kwarto ni Aling Mila. Ang aking biyenan na paralisado, na kahapon lang ay hindi maiangat ang kanyang mga paa, ay lumabas ng kwarto sa bilis na nakalimutan pa niyang dalhin ang kanyang tungkod. Tumatakbo siyang lumapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang headlight ng kotse. Nasaan? Totoo ba? Patingin ako. Inagaw ni Aling Mila ang test kit mula sa kamay ni Marco. Idinikit ito sa kanyang mga mata at humalakhak. Ang halakhak na narinig ko sa kamera noong isang araw. Salamat sa mga ninuno. Sa wakas, may swerte na rin sa pamilyang to. 2 pulang guhit, hindi na to matatakasan. Bumaling siya sa akin. Ang kanyang pakikitungo ay nagbago ng 180 degrees. Mula sa kanyang karaniwang matatalim na tingin, ngayon ay tinitingnan niya ako na parang isang kayamanan, isang gintong makina ng pag-aanak. Mabilis niya akong inalalayan. Ang kanyang magaspang na kamay ay mahigpit na humawak sa akin. Ang kanyang pag-aalaga ay nakakapangilabot. Mabait kong manugang, dahan-dahan lang. Pumasok ka na sa kwarto at magpahinga. Kawawa ka naman, nakakapagod sigurong maglihi. Hayaan mo, ipagluluto kita ng lugaw na may isda para pampalakas sa apo ko. Nagpaalalay ako sa kanila papasok ng kwarto, habang sa loob ko ay nasusuka ako sa pandidiri. Habang pinapanood ko si Aling Mila na naglalakad ng tuwid at mabilis, walang bakas ng paghihirap, na itanong ko sa sarili ko, paano sila naging ganito kagaling umarte? At paano ako naging ganito kabulag noon? Kaya pala, ang kanyang sakit ay isang dahilan lamang para pahirapan ako. At ngayon, ang peking pagbubuntis na ito ang dahilan para lumabas ang kanyang tunay na kulay bilang isang taong ganid. Umupo si Marco sa gilid ng kama at hinaplos ang aking kamay.
Anong pakiramdam mo? May gusto ka bang kainin? Bibilhan kita. Mula ngayon, hindi mo na kailangang gumawa ng kahit ano. Hayaan mo kami ni Mama. Ang bahala sa lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay alagaan ang sarili mo. Tumingin ako sa mga mata ng aking asawa, pilit na hinahanap ang kahit katiting na katapatan, ngunit tanging ang malamig na pagkalkula sa likod ng kanyang peking ngiti ang nakita ko. Masaya siya, hindi dahil magiging ama na naman siya, kundi dahil ang kanyang plano ay umaayon sa gusto niya, o marahil ay may bago na naman siyang masamang iniisip. Medyo pagod lang, mahal, mahina akong sagot, pilit nang umingiti. Pero nag-aalala ako, ang dami kong trabaho, at si Mama naman ay mahina pa. Anong inaalala mo? Sabi ni Aling Mila mula sa kusina, kasabay ng malakas na tunog ng paghihiwa. Yung trabaho mo sa opisina, mag-leave ka na. Yung mga gawaing bahay, ako na ang bahala. Malakas na ako. Nang makita ko ang apo ko, lumakas agad ako. Huwag kang mag-alala, alagaan mo lang ang sarili mo, at bigyan mo ako ng isang apo sa tuhod. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nagkunwaring natutulog para itago ang matalim kong tingin. Nang gabing iyon, ang hapagkainan ay puno ng pagkain, hindi tulad ng karaniwang nilagang gulay at tokwa. Sa halip, mayroong beef stir-fry, manok na tinola sa herbal, at sinigang na isda. Walang tigil si Aling Mila sa paglalagay ng pagkain sa aking plato, habang paulit-ulit na sinasabing kailangan kong kumain para sa dalawa, para maging matalino at malusog ang kanyang apo. Si Marco naman sa tabi ko ay sumasabay, nagbabalat ng prutas at naglalagay ng orange juice sa aking baso. Kung ako ito noong isang linggo, malamang ay naiyak na ako sa tuwa, iisiping sa wakas ay nasuklian din ang aking kabutihan. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ko ang masasarap na pagkain sa aking harapan, para akong nakaupo sa isang piging ng mga ipokrito. Kumain ako ng ilang subo, at pagkatapos ay nagkunwaring ibinaba ang kubyertos na pabuntong hininga na may malungkot na itsura. Napansin ito ni Marco at nagtanong, "Bakit, mahal? Hindi masarap o naglilihi ka pa rin?" Umiling ako, nag-atubili sandali, at sinabi sa mahinang boses na sapat para marinig nilang pareho, "Hindi, mahal. Iniisip ko lang sina Mama at Papa sa probinsya. Tumawag si Mama kahapon na ibenta daw nila yung minana naming lupa, ang laki daw ng halaga." Nang marinig ang mga salitang na ibenta ang lupa at malaki ang halaga, biglang nagliwanag ang mga mata ni Aling Mila na parang sulo. Ang kanyang mga kubyertos ay nanigas sa ere. Nagmamadali ring nagtanong si Marco, "Talaga? Magkano daw?" "Mahal, anong plano nilang gawin sa pera?" Yumuko ako, itinatago ang isang mapanuyang ngiti. "Mahigit o 60 milyon, mahal. Sabi nila, naaawa sila sa akin kasi nakatira lang tayo sa isang maliit na kondo, kaya balak nila akong bilhan ng isang bahay at lupa sa isang magandang subdivision dito para mas komportable tayo. May nakita na silang gusto nila, mga 60 milyon din ang halaga. Balak na nilang ipangalan sa akin." Biglang tumahimik ang buong silid kainan, tanging ang tunog ng paglunok ng laway ng isang tao ang maririnig. Sumulyap ako, at nakita ko sina Aling Mila at Marco na nagtitinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasakiman at pagkalkula. Isang bahay na nagkakahalaga ng 50 milyon, ito ang pangarap ng kanilang buhay. Isang halaga na kahit magtrabaho si Marco habang buhay ay hindi niya maaabot. Idinagdag ko pa ang isang huling suntok. Pero sabi ni Papa, ako lang ang nag-iisa nilang anak. At ngayon, buntis ako at mahina ang katawan. May kondisyon sila na kailangan kong manganak ng ligtas at kailangang malusog ang apo nila bago nila ilipat ang titulo sa pangalan namin ng anak ko. Kasi kung may mangyaring masama, idodonate na lang daw nila ang lahat sa charity. Pinalo ni Aling Mila ang kanyang hita ng malakas at tumawa ng malakas. Naku, nag-aalala pa ang mga balay ko. Nandito naman ako para mag-alaga, kaya siguradong ligtas kayong mag-ina. 50 milyon. Hindi. Yung bahay na yon, para sa'yo at sa apo ko yon, hindi na yon makakatakas. Hinawakan ni Marco nang mahigpit ang aking kamay. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa.
Tama, mahal. Ganyan tayo kamahal ng mga magulang mo, kaya kailangan nating mag-ingat. Huwag kang mag-alala. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Malapit nang magbago ang buhay natin. Tumango ako at ngumiti ng bahagya, habang sa loob ko ay kinukutya ko sila. Ang bitag ng kasakiman ay nailatag na, at ang biktima ay kumagat ng buong puso. Dahil sa pag-asam sa 50 milyong bahay, sigurado akong hindi sila gagawa ng anumang makakasama sa aking peking pagbubuntis, kahit man lang hanggang sa mga anak ako. Ito ang aking pansamantalang proteksyon, na magbibigay sa akin ng oras para makakalap ng ebidensya at ilipat ang aking mga ari-arian. Nang gabing iyon, mga 9:00, pumasok si Aling Mila sa aking kwarto na may dalang isang mangkok ng mainit na tinolang manok na may mga halamang gamot, umuusok at mabango. Masigla niyang sinabi, "Angela, anak, inumin mo to. Matagal kong pinakuluan. Puro pampalakas. Yan na pinabili ko pa mula sa Baguio. Maganda para sa sanggol. Inumin mo habang mainit para sumipsip sa katawan mo." Tiningnan ko ang maitim na sabaw na may mga lumulutang na piraso ng manok at goji berries. Sinabi sa akin ng aking kutob na mayroong mali. Bakit siya biglang naging ganito kasigasig? Halamang gamot mula sa Baguio, saan siya kumuha ng pera at koneksyon para mabili ito ng ganoon kabilis, gayong ilang linggo pa lang siya sa syudad? Naalala ko ang mga pira-pirasong kuko at ang manika sa lata ng biskwit. Naalala ko ang kanyang masamang tingin. "Salamat po, ma. Pakiiwan na lang po diyan, palamigin ko lang po sandali. Medyo busog pa po kasi ako," sabi ko. Pilit na pinapanatili ang natural kong kilos. Nag-atubili si Aling Mila, ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa akin bago siya pumayag. "Huwag mong itatapon ha, sayang yan," sabi niya at tumalikod, ngunit sumulyap pa rin sa mangkok bago isara ang pinto. Nang marinig kong papalayo na ang kanyang mga yabag, agad kong nilak ang pinto. Kumuha ako ng isang makapal na plastic bag, ibinuhos ang buong laman ng mangkok doon, itinali ng mahigpit at itinago sa ilalim ng basurahan, tinakpan ng ilang piraso ng tissue. Hindi ko alam kung ano ang nasa sabaw na iyon, pampalakas o lason, ngunit sigurado ako sa isang bagay. Hindi ko hahayaang may pumasok sa aking katawan na galing sa kanilang mga kamay. Matutulog akong gutom ngayong gabi, ngunit kahit papaano, alam kong ligtas ako. Kinabukasan, habang nasa trabaho na si Marco at abala naman si Aling Mila sa panonood ng teleserye sa sala, palihim kong kinuha ang sample ng tinola kagabi, inilagay sa isang maliit na bote, balak na ipatest o ipatingin sa kaibigan kong pharmacist. Ngunit bago pa ako makalabas ng bahay, napansin ko ang isang bote ng prenatal vitamins sa aking vanity table. Ito ang regalong binili ni Marco para sa akin kahapon. Sabi niya, galing pa daw ito sa Australia, ang pinakamagandang brand sa merkado at nagkakahalaga ng mahigit 1,000. Kinuha ko ang bote. Mukhang mamahalin ang packaging, kumpleto sa selyo at malinaw ang pagkakaprint ng mga salitang Ingles. Ngunit nang buksan ko ang takip, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa akin, iba sa karaniwang amoy ng mga bitaminang naiinom ko na. Nagbuhos ako ng ilang tableta sa aking palad. Ang kulay nito ay maputlang dilaw, medyo magaspang, hindi makintab at pantay ang kulay tulad ng karaniwang mga gamot. At higit sa lahat, walang nakaukit na pangalan ng brand o anumang code sa tableta. Isang pagdududa ang sumibol sa aking isipan. Mabilis akong nag-search online para sa mga larawan ng bitaminang ito. Sa official website, ang tunay na tableta ay dark brown, hugis itlog, at may malinaw na nakaukit na logo ng brand. Ang tabletang hawak ko ay parang isang murang gawa-gawang gamot. Kung titingnan mong maigi, may mga pulbos pang nalalaglag. Nanginig ang aking mga kamay at paa. Pinalitan ni Marco ang mga tableta. Bumili siya ng mamahaling bote. Ngunit ang laman ay isang gamot na hindi alam ang pinagmulan. Bakit niya ginawa ito? Para makatipid ng pera para sa kanyang kabit? O may mas madilim na plano sa likod ng mga tabletang ito para saktan ako? Naalala ko ang babala ni Hana, pwede nilang gawan ng masama ang sanggol o ang kalusugan mo. Ibinili ko ng tissue ang ilang tableta,
isinilid sa aking bag. Nagpasya akong dalhin ang sample ng sabaw at ng mga tableta kay Lana, ang aking matalik na kaibigang pharmacist. Papunta pa lang, ang puso ko ay nag-aalab sa galit. Ang isiping unti-unti akong nilalason ng aking sariling asawa ay nagpapanginig sa akin sa takot. Sa botika ni Lana, pagkatapos niyang suriin sa magnifying glass at gawin ang ilang mabilis na test sa tableta, kumunot ang kanyang noo at naging seryoso. Angela, hindi ito prenatal vitamin. Sa itsura at paraan ng pagkatunaw nito, tingin ko isa itong herbal na pinulbos at manu-manong ginawang tableta o isang peking gamot. May sangkap ito ng safflower at motherwort. Ang mga ito ay may malakas na epekto na nagpapadaloy ng dugo, mahigpit na ipinagbabawal sa mga buntis dahil madaling magdulot ng pagkalaglag o matinding pagdurugo. Pagkalaglag? Nauutal kong sabi. Namutla ang aking mukha. Oo. Kung buntis ka talaga at ininom mo to, malaki ang tsansang malaglag ang bata. Saan binili ng asawa mo to? Galit na tanong ni Lana. Napaupo ako sa upuan. Nanginginig ang buong katawan. Masaya sila sa harap ko, nangangako ng alam pintam milyong bahay, ngunit sa likod ay palihim akong pinapainom ng gamot para ilaglag ang sanggol. Gusto nilang natural akong makunan para hindi sila magmukhang masama at para may dahilan silang sisihin ang aking mahinang katawan at sa huli ay makuha ang bahay o pilitin akong mag-anul nang walang-wala dahil hindi ako marunong mag-anak. Marco, ganito ka ba kasama? Handa kang patayin ang sarili mong dugo kung totoo man ito dahil lang sa kasakiman at kasuklam-suklam mong pagkamakasarili? Kinuyom ko ang aking mga kamay. Bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Buti na lang peking pagbubuntis lang ito. Buti na lang nag-ingat ako. Kung hindi, marahil ay isa na akong ina na nawalan ng anak, nakahiga sa sariling dugo habang nagpapasalamat pa rin sa taong pumatay dito. Lana, pakisuri mo ng maigi ang mga sangkap nito at pati na rin itong sample ng sabaw. Kailangan ko ng matibay na ebidensya. Sabi ko, matigas ang boses, nagniningas ang mga mata. Sige, ipapadala ko agad sa lab. Pero, mag-ingat ka. Ha? Delikadong kasama ang mga demonyong yan, nag-aalalang sabi ni Lana habang hawak ang aking kamay. Tumango ako at lumabas ng botika. Tirik na tirik ang araw, ngunit hindi ko ito maramdaman. Sa isip ko ngayon, iisa na lang ang layunin. Ilantad ang tunay na kulay ng mga demonyong ito at pagbayarin sila sa bawat tableta, sa bawat mangkok ng lason na inihanda nila para sa akin. Nang gabing iyon, tahimik akong nakahiga sa kama, pinakikinggan ang paghinga ni Marco. Nang sigurado na akong mahimbing na siyang natutulog pagkatapos uminom, dahan-dahan kong kinuha ang kanyang kamay at idiniin ang kanyang hinlalaki sa fingerprint sensor ng kanyang telepono na nasa tabi ng kama. Umilaw ang screen. Mabilis kong binuksan ang kanyang banking app, pinatay ang notification sound para hindi makalikha ng ingay. Hindi ko na tiningnan ang history ng mga transfer dahil sapat na ang ebidensya ko roon. Sa pagkakataong ito, pumasok ako sa notification history ng kanyang e-wallet at mga food delivery apps. Madalas gamitin ni Marco ang mga app na ito para umorder ng pananghalian o maliliit na bagay. Tiningnan ko isa-isa ang mga order. Lugaw na may isda 1.5, tinolang manok Air 2.5. Ang mga ito ay inorder para sa amin ni Aling Mila para sa dula-dulaan nilang pag-aalaga. Ngunit sa pagitan ng mga ito ay may mas mamahaling mga order na ipinadala sa ibang address. Gatas para sa buntis na matilya, 1,500, pre-made bird's nest soup, 4,000, designer maternity dress, 4,000. Lahat ng ito ay ipinadala sa Unit 26 Blue Star Residences, Taguig City. Ang Blue Star ay isang bagong tayong high-end na kondominium. Ang upa roon ay hindi bababa sa 30,000 bawat buwan. Saan kumukuha si Marco ng pera para upahan ang bahay at suportahan ang kanyang kabit sa ganoong karangyang lugar. Sigurado, galing sa perang kinikikil niya sa akin mula sa mga itinatago niyang pondo at mula sa mga peking utang na palihim niyang ipinapataw sa akin. Isinaulo ko ang address.
at dahan-dahang ibinalik ang telepono sa dati nitong lugar. Kinabukasan, nag-file ako ng leave sa umaga na may dahilan na pupunta ako para sa isang prenatal check-up. Siyempre, mag-isa lang akong pupunta para sorpresahin ang aking asawa. Sumakay ako ng Grab papuntang Blue Star Residences. Nakatayo sa harap ng napakataas na gusali na ang mga salamin ay kumikinang sa sikat ng araw, naramdaman ko kung gaano ako kaliit at katawa-tawa. Ako, ang legal na asawa, simpleng manamit, nagmamaneho ng lumang kotse, kung hindi man nagtataksi, nakatira sa isang mid-range na kondo na hinuhulugan buwan-buwan. Samantalang ang kabit ng aking asawa, ang sumira sa aking pamilya, ay namumuhay na parang reyna sa toring ito, nagpapakasasa sa mga bagay na binili gamit ang aking dugo at pawis. Umupo ako sa isang kapihan sa tapat ng lobby ng gusali. Ang aking mga mata ay nakatutok sa entrance. Bandang 10:00 ng umaga, isang Grab ang huminto sa harap ng lobby. Bumukas ang pinto at bumaba si Marco, dala-dala ang sari-saring paper bags. Masaya siyang nakikipag-usap. Umikot para pagbuksan ng pinto ang isang babae. Lumabas si Jenna, malaki na ang tiyan, suot ang designer na damit pambuntis na nakita ko sa order history kagabi. Kumapit siya kay Marco ng malambing at si Marco naman ay maingat siyang inalalayan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Yumuko siya para halikan ang kanyang noo at hinaplos ang kanyang tiyan, may sinabi na nagpatawa kay Jenna. Ang tanawing iyon ay parang isang balding kumukulong tubig na ibinuhos sa aking mukha. Iyon ang asawang kagabi lang ay nangakong aalagaan kaming mag-ina. Iyon ang lalaking palihim na nagpapainom sa akin ng lason. Ang pagkakaiba sa dalawang imahe, isang huwarang asawa na sobrang magmahal sa kabit at isang malupit na nagpaplano ng masama sa kanyang pamilya ay nagpanginig sa akin sa pandidiri. Kinuha ko ang aking telepono at sunod-sunod na kinuhaan sila ng larawan, nag-record ng video habang sweet silang pumapasok sa lobby. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi sa takot, kundi sa galit. Galit sa sarili dahil naniwala ako, dahil naging tanga ako sa pagsasakripisyo. Galit sa buhay dahil napaka-injusto nito sa mga taong tapat magmahal. Pag-uwi ko mula sa mamahaling Blue Star Residences, naramdaman kong bawat hakbang ko ay sobrang bigat. Ang imahe ni Marco na maingat na inaalalayan si Jenna, ang tingin niya na puno ng pagmamahal para sa babaeng iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan, malinaw at masakit tulad ng isang kutsilyong humihiwa sa aking puso. Akala ko malakas na ako, ngunit sa harap ng hubad na katotohanan ng pagtataksil na binalot sa isang marangyang panlabas, naramdaman ko pa rin ang pagkadurog ng aking puso. Dumaan ako sa isang maliit na parke malapit sa aming bahay, umupo ng tulala sa isang bench sa loob ng isang oras, hinayaang patuyuin ng hangin ang aking mga luha ng galit, inayos ang aking sarili bago pumasok sa lungga ng mga ahas. Pagdating ko sa bahay, sinalubong agad ako ng nakakasukang tensyon. Si Aling Mila ay nanonood ng TV. Nang makita niya ako, pinatay niya ito at tumingin sa akin ng may pag-usisa at pagkukunwari. Lumabas din si Marco mula sa kwarto, hawak ang isang baso ng mainit na gatas para sa buntis. Masigla niyang sinabi, "Mahal, nakauwi ka na pala. Saan ka galing? Bakit ang tagal mo?" Nag-alala kami ni Mama. "Inumin mo tong gatas para lumakas ka." Tinanggap ko ang baso. Habang sa isip ko ay napapangisi ako. Sigurado, ito na naman ang karaniwang dula-dulaan ng pag-aalaga o baka may ilang tableta na namang hindi kilala ang pinagmulan ang nakahalo dito. Nagkunwari akong humigop ng kaunti, inilagay sa mesa at napabuntong hininga. Nakipagkita ako sa kliyente. "Mahal, sobrang pagod ko. Rush kasi tong project na to, kaya kailangan kong laging lumabas." Umupo si Marco sa tabi ko, hinawakan at hinaplos ang aking kamay, ang boses ay malumanay at puno ng pag-aalala. "Sabi ko na nga ba, masyado mong pinapagod ang sarili mo. Paano lalaking malusog ang anak natin yan?" Nag-usap na kami ni Mama. "Baka mas maganda kung mag-resign ka na muna. Magpahinga ka na lang dito sa bahay para alagaan ang pagbubuntis mo.
delikado yang laging bumibiyahe. Si Aling Mila sa kabilang banda ay sumingit, "Tama yan anak. Sa isang babae, ang pinakamahalaga ay ang asawa at mga anak. Ang paghahanap buhay ay para sa mga lalaki. Bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo sa labas? Malaki na rin naman ang sahod ni Marco. Sapat na para buhayin tayong lahat. Mag-resign ka na, dito ka lang sa bahay. Pagsisilbihan kita para maging malusog ang apo ko." Tiningnan ko silang dalawa. Ang pandidiri ay umaakyat na sa aking lalamunan. Gusto nilang mag-resign ako. Hindi dahil nag-aalala sila sa aking kalusugan o sa peking pagbubuntis na ito, kundi dahil gusto nilang putulin ang lahat ng aking koneksyon sa labas, tanggalin ang aking pinagkukunan ng kita at kalayaan. Gusto nilang gawin akong isang babaeng nakakulong sa kusina na umaasa sa kanila para madali nila akong kontrolin. Kapag wala na akong pera, wala ng boses, madali na nila akong itatapon sa kalsada ng walang-wala. Hinila ko ang aking kamay mula kay Marco, sumandal sa upuan at huminga ng malalim. Gusto ko rin sanang magpahinga, sino ba namang ayaw ng masarap na buhay na may nagsisilbi. Pero binitin ko ang aking sasabihin, sadyang sinisilip ang kanilang reaksyon. "Pero ano?" Nag-aalalang tanong ni Marco. "Alam mo naman, nangako sina Papa na ibibigay sa atin ang bahay na 50 milyon, pero ang kondisyon ay kailangan kong manganak ng malusog at kailangan may sarili tayong pera para sa renovation." Sabi ni Papa, kapag ang isang babae ay walang sariling pera, walang makikinig sa kanya. Natatakot sila na baka maliitin lang ako ng pamilya mo kapag nakatira lang ako dito. At saka, tong project na ginagawa ko, kung matatapos ko to ng maayos, makakatanggap ako ng bonus na halos 1 milyon sa katapusan ng taon. Idagdag pa ang sahod ko sa mga susunod na buwan. Balak kong gamitin yon para pagandahin palalo ang bahay na yon, para maging karapat-dapat sa apo nila. Nang marinig ang halagang 1 milyon na bonus at muling mabanggit ang 7 milyong bahay, nagliwanag na naman ang mga mata ni Aling Mila na parang mga sulo. Napalunok siya. At ang kanyang pagiging arogante kanina ay biglang naglaho, napalitan ng praktikal na pagkalkula. Natigilan din si Marco, ang kasakiman ay malinaw na mababasa sa kanyang mukha na pilit niyang pinapakalma. 1 milyon? Muling tanong ni Aling Mila, nanginginig ang boses. "Opo ma, at yun pa lang po ang minimum. Kung magre-resign ako ngayon, hindi lang mawawala ang bonus, kundi mapo-forfeit pa ang kontrata ko. Baka isipin pa ni na Papa na tamad ako at baka magbago pa ang isip nila tungkol sa bahay, sadyang pinahaba ko ang aking paliwanag na may mukhang puno ng pag-aalala. Agad na iwinasiwas ni Marco ang kanyang kamay. Naku, kung ganoon, sige, magtrabaho ka na lang muna. Pero dahan-dahan lang ha, huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Mahalaga ang pera, pero mas mahalaga ang anak natin. Tapusin mo na lang yung project para makuha ang bonus, tapos pwede ka nang magpahinga." Tumango ako, habang sa isip ko ay kinukutya ko sila. Totoo nga ang kasabihan, kayang bilhin ng pera ang lahat. Kailangan mo lang tamaan ang kanilang walang hanggang kasakiman, at lahat ng dahilan, pagmamahal o peking pag-aalala ay magiging walang saysay. Tumayo ako at pumasok sa kwarto, iniwan silang dalawa na nagbubulungan. Sigurado, kinakalkula na naman nila kung paano gagastusin ang aking peking bonus. Nang gabing iyon, naiwan ni Marco ang kanyang tablet sa mesa habang naliligo. Maingat siya sa kanyang telepono, laging dala-dala, pero ang tablet na ito ay ginagamit lang niya para magbasa ng balita at manood ng pelikula, kaya medyo pabaya siya rito. Ngunit hindi niya alam na palihim kong nasync ang mga text message mula sa kanyang telepono papunta sa tablet na ito. Ilang araw na ang nakalipas noong lasing siyang natutulog. Mabilis kong tiningnan ang mga app at huminto sa messages. Isang serye ng mga hindi pa nababasang mensahe mula sa pangalang mahal ko ang lumitaw na kulay pula. Pinindot ko ito at malakas na kumabog ang aking dibdib. Mensahe ito mula kay Jenna. Tila nawawalan na siya ng pasensya. "Hanggang kailan mo ako lolokohin? Sabi mo magre-resign na, yang matandang asawa mo, maghihiwalay na kayo, bakit hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin siya?
Nakita ko siyang nag-check-in kasama ang kliyente, tawa pa ng tawa. Aayusin mo ba to o hindi? Malaki na ang tiyan ko, malapit nang lumabas ang anak natin na walang ama. Huwag mo akong subukan. Kasunod nito ay isang voice message. Ibinaba ko ang volume sa pinakamahina at idinikit ang tainga ko sa speaker. Ang boses ni Jenna ay matinis at puno ng galit. Binibigyan kita ng 1 linggo. Kung hindi mo paalisin yan sa bahay mo, dadalhin ko tong tiyan ko sa opisina niya at gagawa ako ng eskandalo. Tingnan natin kung may mukha pa siyang maihaharap bilang isang direktor at tingnan din natin kung mananatili ka pa sa pwesto mo bilang manager. Huwag mong isipin na mabait ako, kaya kaya mo akong apihin. Ibinaba ko ang tablet at ngumisi. Kaya pala, ang kanilang pugad ng pag-ibig ay hindi pala kasing tahimik ng inaakala. Si Jenna ay natatakot, nagsiselos, at hindi mapakali. Natatakot siyang hindi ko bitiwan si Marco, natatakot siyang lokohin siya ni Marco, at higit sa lahat, wala siyang kaalam-alam sa 50 milyong bitag na inilatag ko para kay Marco. Si Marco ay naiipit sa gitna. Sa isang banda, ang kasakiman niyang makuha ang aking ari-arian. Sa kabilang banda, ang panggigipit ng kanyang kabit. Alam kong hindi ako pwedeng umupo na lang at hintayin guluhin niya ang aking opisina. Kahit hindi ako takot mapahiya, kailangan ko ng oras para tapusin ang paglilipat ng aking mga ari-arian at mangalap pa ng ebidensya. Kailangan kong lalong guluhin si Jenna para siya ang umatake kay Marco sa halip na sa akin. Kinuha ko mula sa isang lihim na drawer ang isang lumang telepono at inilagay ang isang disposable SIM card na inihanda ko. Nag-type ako ng isang mensahe sa tono ng isang kakilala na may alam sa sitwasyon at direktang ipinadala sa numero ni Jenna. Hi Jenna, ako yung kakilala ni Marco. Naaawa ako sa iyo kasi buntis ka at nahihirapan, kaya sinasabi ko sa iyo to. Walang balak si Marco na hiwalayan ang asawa niya. Kakatanggap lang ng asawa niya ng mana na bahay na nagkakahalaga ng 50 milyon. Nilalambing niya. Yon para maisama siya sa titulo. Laruan ka lang niya. Gumising ka na bago pa ipanganak ang anak mo na walang ama at ikaw naman ay naging kabit na, wala pa ring napala. Pagkatapos ipadala ang mensahe, pinatay ko ang telepono, tinanggal ang SIM, binali ito at itinapon sa banyo at nag-flash. Nai-imagine ko ang galit ni Jenna habang binabasa ang mensahe ko. Ang pagdududa ang lason na pumapatay sa anumang relasyon, lalo na sa mga relasyong binuo sa panloloko. Makalipas lang ang 10 minuto, narinig kong tumunog ang telepono ni Marco mula sa banyo. Hindi niya ito sinagot. Tumigil ang tunog at muling tumunog ng paulit-ulit at parang baliw. Pinatay ni Marco ang tubig at nagmamadaling lumabas. Hindi pa tuyo ang kanyang katawan, kinuha niya ang telepono. Tiningnan niya ang screen at nagbago ang kanyang mukha. Sumulyap siya sa akin na nakahiga at nakatalikod na kunwari tulog. Dahan-dahan siyang lumabas sa balkon, isinara ang sliding glass door. Sa likod ng salamin, nakita ko pa rin ang kanyang pagkabalisa, ang kanyang mga kamay na kumikumpas habang nagpapaliwanag. Siguradong ginugulo na siya ni Jenna, tinatanong tungkol sa 50 milyong bahay. Mahihirapan si Marco na suyuin siya at sa gitna ng kanyang pagkataranta, mas madali siyang magkakamali. Linggo ng umaga, ang tensyon sa bahay ay kakaiba. Maagang gumising si Marco, bihis na bihis, ngunit ang kanyang maitim na mga mata ay nagpapakita ng isang gabing walang tulog. Marahil ay naroon pa rin ang epekto ng away nila ni Jenna kagabi. Umiinom siya ng kape. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin na may pag-uusisa. Si Aling Mila naman ay abala sa paghahanda ng almusal, bumubulong tungkol sa plano niyang magsimba para ipagdasal ang kaligtasan ng kanyang apo. Pagkatapos naming kumain, ibinaba ni Marco ang kanyang tasa, tumikhim at nagsalita. Angela, wala akong pasok ngayon. Samahan kita magpa-check up ha. Nitong mga nakaraang araw, lagi kang nagrereklamo na pagod ka, nag-aalala ako. May appointment na ako sa kaibigan ko. Siya ang head ng OBGYN department sa isang private hospital. Magaling yon.
Doon tayo para masuri kang mabuti at malaman na rin natin kung lalaki o babae para may maibalita tayo kina papa mo. Kinabahan ako. Ang piraso ng tinapay na inunguya ko ay tila bumara sa aking lalamunan. Check up at sa isang doktor na kakilala pa niya. Kung pupunta ako roon, mabubunyag agad ang peking pagbubuntis ko. Ang ospital na iyon ay kilala sa pagiging moderno. Bago ang mga makina, hindi ko sila malilinlang. Siguradong bitag ito ni Marco. Gusto niyang kumpirmahin ang pagbubuntis o mas masahol pa, magkakasabwat sila ng doktor na iyon para gawan ako ng masama. Huwag na, mahal. Nagpa-check up na ako last week. Sabi ng doktor normal naman daw. Nakakapagod. Yang biyahe, gusto kong magpahinga na lang dito. Pagdadahilan ko, hindi pwede. Biglang sabi ni Marco. Ang boses niya ay di pangkaraniwang matigas. Hindi ako mapakali kung sa ibang lugar ka magpapa-check up. Personal kong kaibigan to, nakausap ko na siya. Magbihis ka na, hihintayin kita sa kotse. Ma, sama na rin kayo para masaya. Agad na sumingit si Aling Mila. Oo nga, magpa-check up ka, anak. Sasama ako para makita ko na ang apo ko. Sa kotse naman tayo sasakay, hindi ka mapapagod. Sinukol nila ako. Alam kong hindi ako pwedeng tumanggi ng paulit-ulit. Kapag mas tumatanggi ako, mas maghihinala sila. Pilit akong tumango. Habang papasok sa kwarto para magbihis, ang isip ko ay tumatakbo, naghahanap ng paraan para makatakas. Palihim kong isinilid sa aking bag ang isang maliit na bote ng madilim na pulang likido peking dugo na inihanda ko mula sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa teatro. Umarangkada na ang kotse, ang hangin sa loob ay nakakabingi. Si Marco ang nagmamaneho, seryoso ang mukha. Si Aling Mila naman sa likod ay walang tigil sa pag-iisip ng ipapangalan sa apo. Ako naman sa passenger seat. Hawak ang aking tiyan, pinagpapawisan kahit malakas ang aircon. Nang nasa kalagitnaan na kami ng pinakaabalang kalsada sa lungsod, nagsimula na akong umarte. Napangiwi ako at umaray. Aray, ang sakit ng tiyan ko, mahal. Nagulat si Marco at lumingon. Anong nangyari? Saan masakit? Ang sakit. Sobrang sakit. Parang may pumipiga sa loob. Yumuko ako, mahigpit na hinawakan ang aking puson at humihingal. Mahal, parang dinudugo ako. Palihim kong pinisil ang maliit na supot sa aking bulsa at nagpatulo ng kaunting pulang likido sa upuan. Si Aling Mila sa likod ay sumilip at nang makita ang pulang mantsa sa aking damit, sumigaw siya ng malakas. Diyos ko, dugo, anak ko, ang apo ko. Namutla si Marco, muntik nang mabangga ang kotse. Angela, kumalma ka. Dadalhin kita sa kaibigan ko ngayon din. Hindi na aabot, mahal. Malayo pa. Sigaw ko, umiiyak. Mamamatay ako sa sakit. Sa pinakamalapit na ospital na lang. Iligtas mo ang anak natin, mahal. Iligtas mo siya. Sa sandaling iyon, ang takot na mawala ang gintong itlog at ang 50 milyong bahay ay nanaig sa lahat ng plano. Sumigaw din si Aling Mila, Marco, sa International Hospital na yan sa tabi, bilisan mo. Kapag may nangyari sa apo ko, mamamatay ako. Walang nagawa si Marco kundi lumiko papasok sa gate ng isang international hospital na nasa tabi lang ng daan. Ang kanyang plano na dalhin ako sa kanyang kaibigang doktor ay biglang nasira. Humiga ako sa upuan, humihinga ng maluwag habang sa isip ko ay pinasasalamatan ko ang aking galing sa pag-arte. Ngunit ang susunod na pagsubok ang pinakamahalaga. Paano ko malilinlang ang mga doktor sa ospital na ito? Huminto ang kotse sa harap ng emergency room. Binuhat ako ni Marco papasok. Si Aling Mila naman ay tumatakbo sa likod, sumisigaw na parang nasusunugan. Agad na dinala ako ng mga nurse sa isang stretcher papasok ng ER. Sinubukan ni Marco na sumunod, ngunit pinigilan siya ng security. Sir, hanggang dito na lang po ang mga bisita. Isinara ang pinto ng ER. Iniwan sa labas ang lahat ng ingay at gulo. Nakahiga ako sa kama,
mabilis na pinunasan ang pawis sa aking noo. Ang doktor na naka-duty ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may salamin. Propesyonal niya akong tiningnan. Saan po masakit? Malakas po ba ang pagdurugo? Alam kong hindi ko sila maloloko sa pag-arte. Umupo ako. Tinitigan siya ng diretso sa mata at mabilis na bumulong, "Dok, tulungan niyo po ako. Hindi po ako dinudugo. Peke lang po yan." Natigilan ang doktor at kumunot ang noo. "Anong sinasabi mo? Nagbibiro ka ba dito sa ospital?" "Hindi po, Dok. Hindi po ako nagbibiro." Hinawakan ko ang laylayan ng kanyang puting coat at ang mga luha ko ay totoong tumulo na ngayon dahil sa kahihiyan at takot. Ang asawa ko po at ang pamilya niya may masamang balak sa akin. Pinipilit niya akong magpa-check up sa kakilala niyang doktor para gawan ako ng masama. Wala na po akong ibang paraan kaya ginawa ko to para makapasok dito. "Pakiusap po, Doc. Tulungan niyo po ako. Kailangan ko po ng isang medical certificate na nagsasabing nanganganib akong makunan at kailangan kong magpahinga ng husto." Tinitigan ako ng doktor, ang kanyang pagdududa ay napalitan ng pagtataka at awa. Tiningnan niya ang mga pasa sa aking braso, mga epekto ng mga aksidente habang nagtatrabaho sa bahay, tiningnan ang aking pagod na mukha. Marahil, sa kanyang mahabang taon sa medisina, marami na siyang nasaksihang mga ganitong klase ng kwento. "Hindi ako pwedeng makialam sa problema ng pamilya mo," seryoso niyang sabi, pero hindi na kasing tigas ng dati. "Pero bilang doktor, ang diagnosis ko ay base sa katotohanan. Kung hindi ka buntis, hindi ko pwedeng isulat na nanganganib kang makunan." Labag yun sa aking propesyon, desperado. Kinuha ko mula sa aking bra ang isang maliit at gusot na ultrasound result. Ito ang alas na inihanda ko sa tulong ni Lana para sa mga ganitong pagkakataon. Nakasulat doon ang pangalan ko, na 6 na linggo na akong buntis, mahina ang tibok ng puso at may 10% banta ng pagkalaglag. "Dok, pwede po bang humingi na lang ng payo? Sasabihin ko na lang po sa kanila na kayo na ang nagsuri at ito ang resulta. Pakiusap po, huwag niyo po akong ibunyag ngayon. Kapag nalaman nilang hindi ako buntis, baka saktan nila ako." Kinuha ng doktor ang peking ultrasound. Napabuntong hininga. Sumulyap siya sa labas, kung saan si Marco ay naglalakad-lakad na parang hayop sa kulungan at pagkatapos ay tumingin pabalik sa nanginginig na babae sa kanyang harapan. Sa huli, bahagya siyang tumango at isinauli sa akin ang papel. "Isusulat ko sa medical record mo ang totoong kondisyon mo, pero wala akong sasabihin sa pamilya mo. Ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa kanila. Magre-reseta lang ako ng vitamins at mild na pampakalma." "Salamat po, Doc. Maraming salamat po." Yumuko ako, gumaan ang pakiramdam. Makalipas ang 15 minuto, lumabas ako ng ER. Mahina ang lakad, hawak ang tiyan, namumutla ang mukha. Agad na lumapit sina Marco at Aling Mila. "Anong sabi ng doktor? Okay lang ba ang bata?" Ibinigay ko ang peking ultrasound kay Marco. Mahina kong sinabi. Sabi ng doktor, mahina daw ang kapit, may banta ng pagkalaglag. Pinagalitan niya ako kasi masyado daw akong nagpapagod at nag-iisip. Kailangan ko daw humiga lang, bawal bumangon, bawal gumawa ng mabigat. Kung hindi, napahagulhol ako. Nanginginig na hinawakan ni Marco ang papel. Hindi niya naiintindihan ang mga medical terms, ngunit nakita niya ang mga salitang threatened abortion at guarded prognosis. Nagiba ang kulay ng kanyang mukha. Ang pangarap ng 60 milyong bahay ay unti-unting gumuho. Si Aling Mila naman ay dinadabog ang dibdib. "Diyos ko, ang apo ko. Kasalanan mo to. Sinabi ko nang magpahinga ka lang. Ang tigas ng ulo mo." "Tumahimik ka na, ma," sigaw ni Marco, pinagpapawisan. Natatakot siyang ma-stress ako at maapektuhan ang pagbubuntis. "Uwi na tayo. Mula ngayon, hihiga ka lang sa kama. Kapag nawala ang anak natin, huwag mo akong sisisihin." Tumango ako at sumandal sa kanya habang inaalalayan niya ako palabas. Sa bisig ng isang taksil, nakaramdam ako ng pandidiri, ngunit kasabay nito ay isang pakiramdam ng tagumpay.
sa mga araw ng aking pekeng pagpapahinga, para akong isang bilanggo sa sarili kong bahay, ngunit isang bilanggo na may mga mata at tainga sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ng tablet na nakasync sa mga mensahe, alam kong si Jenna ay nagwawala na sa galit dahil sa pagkaantala ng mga plano ni Marco. Walang tigil niya itong tinatakot gamit ang mga ultrasound, mga resibo ng mamahaling gamit ng sanggol, at mga banta na gagawa siya ng eskandalo sa opisina. Si Marco naman ay parang hayop na nasukol. Kailangan niyang umarte bilang isang huwarang asawa sa harap ko para sa 50 milyong mana at kasabay nito ay pakalmahin ang kanyang nag-aalab na kabit. Isang hapon, umuwi si Marco ng mas maaga, pagod na may malalaking eye bags. May dala siyang isang bouquet ng pulang rosas, ang uri ng bulaklak na madalas niyang ibigay noong nagsisimula pa lang kami. Ngunit ngayon, ang kulay pula nito ay masakit sa mata at puno ng pagkukunwari. Inilagay niya ito sa florera at umupo sa gilid ng kama, hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang boses ay pilit na pinasasaya, ngunit hindi maitago ang panginginig ng isang taong may itinatagong masamang balak. Mahal, may narinig akong magandang balita. Gusto kong pag-usapan natin. Nagkunwari akong pagod, bahagyang idinilat ang mga mata. Ano yon, mahal? Masakit ang ulo ko. Gusto ko lang matulog. Agad niyang minasahe ang aking sentido. Importante to, mahal, para sa kinabukasan ng anak natin. Sabi ni Mama, may kamag-anak daw tayo sa probinsya na nagbebenta ng lupa sa tabi ng kalsada. Kailangan daw ng pera para sa anak na mag-abroad. Maganda daw ang lupa at kalahati lang ng presyo. Sabi ni Mama, kung mabibili natin yon, tapos ibebenta natin ulit, doble o triple ang kikitain natin. Pagkakataon na raw natin to para yumaman. Napangisi ako sa isip ko. Gintong lupa? Ang totoo, si Jenna ay humihingi na ng pera para sa bahay, kaya't gumagawa siya ng kwento para makahingi sa akin. Huminga ako ng malalim. Gusto ko rin sana, mahal. Pero saan tayo kukuha ng pera? Yung ipon natin, inilagay ko na sa isang time deposit para malaki ang interes. Kung kukunin natin ngayon, mawawala lahat ng interes. Nang marinig ang salitang mawawala ang interes, nag-iba ang mukha ni Marco, ngunit pilit pa rin siyang nangumbinsi. Ano ba naman yung interes sa bangko kumpara sa kikitain natin sa lupa? Tingnan mo kung magkano ang laman nun, dagdagan natin ng mga alahas natin, baka sapat na para sa down payment. O kaya, manghiram ka muna kina papa mo, sabihin mo kailangan natin ng puhunan. Tinitigan ko siya ng malalim at nakita ko ang kasakiman at kababawan sa kanyang mga mata. Hindi lang niya gustong kunin ang lahat ng sa akin, gusto pa niyang gatasan pati ang mga magulang ko. Umiling-iling ako, nangingilid ang luha. Hindi pwede, mahal, mahirap kausap sina papa pagdating sa pera. At saka, buntis ako, ayaw nilang ma-stress ako. Kung manghihiram ako, baka mag-alala lang sila at maapektuhan pa ang kalusugan ko. Baka pwede kang manghiram kay mama. Nang mabanggit si Aling Mila na tahimik si Marco, alam niyang ang kanyang ina ay isang balon na walang hanggan, marunong lang tumanggap, hindi maglabas. Umupo siyang bigo, ginugulo ang kanyang buhok. Tinalikuran ko siya, nagkunwaring natutulog para itago ang aking malamig na ngiti. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Marco at si Aling Mila naman ay nakikipagtsismisan sa labas, palihim akong bumangon para mag-unat-unat. Pumasok ako sa kanyang opisina sa bahay, naghahanap ng anumang dokumento tungkol sa peking lupa. Magulo ang silid, puno ng mga nagkalat na papel at upos ng sigarilyo. Hinalughog ko ang drawer ng kanyang mesa kung saan niya madalas itago ang mga importanteng bagay, nakalak. Ngunit bilang asawa niya sa loob ng 3 taon, hindi mahirap hanapin ang spare key na nakatago sa ilalim ng paso ng cactus sa bintana. Click! Bumukas ang drawer. Walang titulo o anumang papeles ng lupa. Ang nandoon lang ay isang makapal na sobre mula sa isang kilalang life insurance company. Sa labas, may nakasulat na urgent. Kinuha ko ang sobre. May masamang kutob ako. Inilabas ko ang mga papeles. Bumungad sa akin ang mga salitang life insurance policy
Comprehensive Protection Plan. Ang pangalan ng nakasiguro, Angela Santos. Ako, ang benepisyaryo, Marco Santos, ang asawa ko. Ang halaga ng insurance, 10,000. Nanginig ang aking mga kamay. Muntik nang mahulog ang mga papel. Binuklat ko ang pahina ng mga tuntunin at kondisyon. Isang linya ang may salungguhit na matingkad na pula. Accidental death benefit. 200% of the sum insured. Ibig sabihin, kung mamamatay ako sa isang aksidente, makakatanggap si Marco ng BD 1 bilyong. Ang petsa ng pagsisimula ng pulisiya ay 2 linggo na ang nakalipas, eksakto sa panahong nagsimula akong maghinala at mag-install ng mga kamera. Napaupo ako sa upuan, nanlamig ang buong katawan na parang binuhusan ng malamig na tubig. Kaya pala, ang halaga ko sa mata ng asawa ko ay hindi ang aming pagsasama, hindi bilang ina ng kanyang anak, kundi isang kontrata na nagkakahalaga ng 20 milyon. Kapag nawala ako sa mundo, palihim na niya akong binilhan ng insurance at siya lang ang benepisyaryo. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, inaasahan niya o marahil ay pinaplano na niya na may mangyaring aksidente sa akin. Tumulo ang aking mga luha, umiyak ako para sa aking katangahan, para sa kalupitan ng puso ng tao. Akala ko, sakim lang sila, gusto lang kunin ang bahay, gusto lang akong umalis ng walang-wala. Ngunit hindi, gusto nila ang aking buhay. Gusto nilang mamatay ako para legal nilang matamasa ang karangyaan sa ibabaw ng aking libingan. Agad kong kinuha ang telepono at kinunan ng litrato ang bawat pahina ng kontrata, lalo na ang bahagi ng benepisyaryo at mga tuntunin. Pagkatapos, nanginginig kong ibinalik ito sa sobre, inilagay sa drawer at nilock muli. Kailangan kong maging kalmado. Kung gagawa ako ng eskandalo ngayon, sisirain nila ang ebidensya at ako ang mapapahamak. Bumalik ako sa kwarto, nagtalukbong ng kumot, ngunit ang panlalamig mula sa demonyong kontratang iyon ay tumatagos sa aking balat. Tumingin ako sa kisame, ang aking mga mata ay tuyo at walang buhay. Marco, kung gusto mong maglaro ng buhay at kamatayan, pagbibigyan kita. Ngunit ang hihiga sa kabaong ay siguradong hindi ako. Pagsapit ng tanghali, umuwi si Aling Mila na may dalang isang lunchbox ng lugaw. Mabango ang amoy, pero wala akong ganang kumain. Nakahiga ako sa kwarto, suot ang aking Bluetooth earphones na konektado sa kamera sa sala. Alam kong sa mga oras na ito, madalas tumawag si Marco sa kanyang ina para mag-usap, at hindi nga ako nagkamali. Makalipas ang 15 minuto, tumunog ang telepono ni Aling Mila. Sinagot niya ito, malakas ang boses na naka-speakerphone pa dahil medyo mahina na ang kanyang pandinig. Ang boses ni Marco ay malinaw na naririnig ko. Hello anak. Ano na? Tumahimik na ba si Jenna? Nagwawala na ma. Sabi niya kung hindi ko siya bibigyan ng 250,000 para sa down payment ng bahay ngayong linggo, isisiwalat niya lahat. Ang sakit na ng ulo ko. Yang si Angela, ang kuripot, ayaw bitiwan ng pera. Sabi ko na nga ba, malikot yan. Anong plano mo? Hahayaan mo na lang si Jenna na gumawa ng iskandalo. Kapag nalaman ni Angela, hihiwalayan kanyan. Mawawala lahat. Natahimik si Marco sandali. At pagkatapos ay naging malamig at malupit ang kanyang boses na nagpanginig sa akin. Ma, huwag kayong mag-alala. May plan B na ako. Tandaan nyo, yung insurance na kinuha ko para sa kanya, 2 linggo na lang, tapos na ang waiting period para sa accidental death. Sa weekend, aayain ko siyang mag-out of town, kunwari para mag-relax. May nakita akong resort sa Tagaytay, liblib at maraming bangin at laging may fog. Ang ibig mong sabihin, nag-atubili si Aling Mila, pero walang takot sa kanyang boses, kundi isang masamang tuwa. Aksidente lang ma, ngumisi si Marco, ang kanyang tawa ay parang tunog ng isang uwak. Buntis na babae, naging pabaya, nadulas sa bangin. Normal lang yun. Pagkatapos, makukuha natin ang 20 milyon na insurance at legal na nating madadalang umuwi si Jenna.
Yung bahay na ipinangako ng mga magulang niya. Ako lang ang nag-iisang tagapagmana. Wala na silang magagawa. Sigurado ka bang ligtas yan? Paano kung mag-imbestiga ang mga pulis? Ma, huwag kayong mag-alala. Gagawin nating malinis, walang saksi. At saka, may medical record siya na madalas siyang nahihilo at mababa ang presyon. Sinoong maghihinala, alagaan niyo na lang siyang mabuti para magtiwala siya sa akin ng husto. Tinanggal ko ang earphones, itinapon sa kama, at nanginig ang buong katawan ko. Plan B. Aksidente. Bangin. Ang mga salitang iyon ay sumasayaw sa aking isipan, lumilikha ng isang madugong senaryo na inihanda nila para sa akin. Hindi nila ako itinuturing na tao, isa akong alay para sa kanilang kasakiman. Tumingin ako sa bintana, ang langit ay kulay abo, na parang may paparating na bagyo. Alam kong wala na akong atrasan. Kung hindi ako kikilos, mamamatay ako, at ang pagkamatay ko ay magiging daan para sa kanilang karangyaan. Kinuyom ko ang aking mga kamay, bumaon ang aking mga kuko sa aking palad hanggang sa dumugo. Sige, mag-out of town, sasama ako. Ngunit ang biyaheng ito ay magiging isang one-way trip para sa iyo, Marco. Pagkatapos kong marinig ang masamang plan B ni Marco, alam kong kailangan ko ng matibay na ebidensya, isang bagay na magpapatunay ng kanyang motibo bago pa mangyari ang lahat. Ang recording ng usapan nila ng kanyang ina, bagamat mahalaga, ay pwede pa ring itanggi bilang isang biro. Kailangan ko ng isang bagay na mas direkta na manggagaling mismo sa kanyang bibig sa isang third party. Nang gabing iyon, umuwi si Marco na mas masaya. Marahil ay dahil iniisip niyang malapit nang magtagumpay ang kanyang perpektong plano. Pumasok siya sa kusina, nagluluto habang sumisipol. Ako naman, nasa kwarto, kinuha ang luma kong telepono at ang disposable SIM. Nag-download ako ng isang voice-changing app. Ginamit ko ang dalawang telepono, inayos ang aking boses para maging parang isang babaeng call center agent, malambing ngunit medyo robotiko. Habang naninigarilyo si Marco sa balkon, tinawagan ko siya. Sa siwang ng bintana, nakita ko siyang kinuha ang telepono, nag-atubili nang makita ang hindi kilalang numero at sinagot. Hello, sino to? Huminga ako ng malalim at sinimulan ang aking pag-arte. Hi, Sir Marco. Ako po ay isang customer service representative mula sa X Insurance. Tumatawag po ako para kumpirmahin ang ilang impormasyon sa inyong insurance policy para kay Ma'am Angela Santos. Nang marinig ang salitang insurance, nagbago ang kanyang tono, naging maingat ngunit interesado. Oo, ano yun? Wala naman po, sir. Napansin lang po ng aming sistema na interesado po kayo sa accidental death benefit kapag nagbibiyahe. Gusto ko lang po i-confirm na kung sakaling magkaroon ng aksidente sa isang turista sa mga bundok o lawa, kailangan po ng police report mula sa lokal na istasyon. Malinaw po ba yun sa inyo? Natahimik si Marco at pagkatapos ay naging apurado. Malinaw. Pero, tanong ko lang, kung sakaling mangyari ang aksidente sa isang liblib na lugar, walang kamera at kamag-anak lang ang saksi, makukuha pa rin ba ang bayad? At gaano katagal? Ang kanyang tanong ang hinihintay ko. Ito ang nagpapatunay ng kanyang intensyon na maghanap ng isang perpektong aksidente sa isang liblib na lugar. Pinanatili kong kalmado at propesyonal ang aking boses. Sir, sa ganoong kaso, ang testimonya ng saksi at ang resulta ng autopsy ang magiging pinakamahalagang basehan. Kung kumpleto po ang papeles, babayaran po namin ang 200% benefit sa loob ng 15 working days. Huwag po kayong mag-alala. Magaling! Bulalas ni Marco, hindi maitago ang tuwa. Salamat, ha? Aayusin ko. Ibig kong sabihin, naiintindihan ko na. Salamat. Agad niyang ibinaba ang telepono. Nakita ko siyang humithit ng sigarilyo at ngumiti ng may kasiyahan. Hindi niya alam na ang buong usapan ay na-record ko na. Ang kanyang tanong tungkol sa liblib na lugar at ang oras ng bayad ay magiging hatol sa kanya. Isinabi ko ang recording sa isang ligtas na lugar
na may pangalang ebidensya naman 1. Nang gabing iyon, naging sobrang maalaga si Marco. Siya ang naghugas ng mga plato at nagtimpla ng tsaa. Umupo siya sa tabi ko at nagsimulang masahiin ang aking mga paa. Bawat haplos niya ay nagpapanginig sa akin sa pandidiri. Mahal, napapansin ko, sobrang stressed ka. Baka gusto mong mag-out of town tayo sa weekend. May nakita akong resort sa Tagaytay, tahimik at maganda. Nagkunwari akong nagulat. Sa Tagaytay. Pero, buntis ako. Delikado ang biyahe. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Kailangan mong mag-relax para sa'yo at para sa bata, paniniguro niya. Mag-unwind tayo, i-celebrate natin ang pagdating ng anak natin. Habang naririnig ko ang mga salitang unwind mula sa isang taong nagpaplanong patayin ako, napangisi ako sa isip ko. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at nakita ko ang imahe ng mga salapi at isang buhay kasama ang kanyang kabit. Ngumiti ako. Sige, mahal, kung yan ang gusto mo. Gusto ko rin ng quality time kasama ka sa isang tahimik at liblib na lugar. Tuwang-tuwa si Marco. Tama, mas romantic kapag liblib. Maghanda ka na lang ng damit. Ako na ang bahala sa lahat. Siguradong ito na ang pinakamasayang araw ng buhay mo. Tumango ako. Tinalikuran siya para itago ang luhang tumulo sa aking pisngi. Kinabukasan, lumabas ako para mamili, ngunit dumiretso ako sa opisina ni Hana. Ibinigay ko sa kanya ang USB na may lahat ng ebidensya. Pinayuhan niya ako sa bawat hakbang at idiniin na ang kaligtasan ko ang pinakamahalaga. Pagkatapos, pumunta ako sa isang spy shop. Bumili ako ng isang napakaliit na voice recorder na pwedeng ikabit sa aking bra at isang GPS tracker na tinahi ko sa aking sapatos. Pag-uwi, isinagawa ko ang pinakamahalagang bahagi ng aking plano. Kinuha ko ang disposable na telepono at nag-text kay Jenna. Hi Jenna, ako ulit to. Ngayong weekend, dadalhin ni Marco ang asawa niya sa Sky High Resort sa Tagaytay. Sabi niya sa mga kaibigan niya, magpapakabuti na daw siya, iiwanan ka na niya para sa 50 milyong mana. Kung hindi ka kikilos, mawawala sa iyo lahat. Ang anak mo, lalaking walang ama. Pagkatapos, sinira ko ang SIM at itinapon. Nai-imagine ko ang galit ni Jenna, sisirain ang mga gamit at tatawagan si Marco. At sigurado, hindi sasagutin ni Marco o magsisinungaling. Ang pagdududa ay mag-uudyok sa kanya na kumilos at sigurado akong pupunta siya roon para gumawa ng eskandalo. Ang pagdating ni Jenna sa resort ang magiging sorpresa na hindi inaasahan ni Marco. Sisirain nito ang kanyang perpektong plano at gagawing isang komedya ang kanyang dula-dulaan. Sige, gusto ninyong maglaro, pagbibigyan ko kayo. Sabado ng umaga, maganda ang sikat ng araw, ngunit ang hangin sa loob ng kotse ay mabigat. Si Marco ay abala sa pag-aayos ng mga gamit, sumisipol na parang pinakamasayang tao sa mundo. Si Aling Mila naman, habang nagpapaalam, ay may kakaibang ngiti. Mag-ingat ka ha, huwag kang aakyat-akyat, baka mahulog ka. Ang apo ko ang pinakamahalaga, sabi niya, na para bang nagbababala. Umarangkada na kami. Si Marco ay mabagal magmaneho, laging nagtatanong kung okay lang ako. Ang sobra niyang pag-aalala ay mas lalong nagpa-alerto sa akin. Inabutan niya ako ng isang bote ng tubig na bukas na. Inumin mo to, maganda to sa buntis. Tiningnan ko ang bote. Bukas na ang takip. May lason kaya ito? Hindi ako pwedeng sumugal. Nagkunwari akong iinom, ngunit palihim kong ibinuhos ang kaunti sa tissue at inilaglag ang bote sa sahig. Naku, nahulog ko. Hayaan mo na, sabi ko. Sumimangot si Marco, ngunit bumalik sa pagiging kalmado. Sige, matulog ka na lang muna. Ipinikit ko ang aking mga mata, ngunit sa siwang ay nakita kong panay ang tingin niya sa akin na may malamig na ekspresyon. Pagkalipas ng 2 oras, lumiko kami sa isang liblib na daan papuntang Sky High Resort. Nasa gilid ito ng bundok, malamig at laging may fog, isang perpektong lugar para sa isang aksidente. Nag-book si Marco ng isang bungalow sa pinakamataas at pinakaliblib na bahagi, nakatalikod sa bundok at nakaharap sa isang malalim na bangin, walang ibang tao sa paligid. Ang mga CCTV
ay nasa lobby at restaurant lang. Ang daan papunta rito ay isang blind spot. Ganda, di ba? Sabi ni Marco, habang yakap ako mula sa likod. Oo. Ang tahimik, sagot ko. Maliligo lang ako, sabi niya at pumasok sa banyo. Agad akong kumilos, hinalughog ko ang kanyang bag. Sa isang lihim na bulsa, nakita ko ang isang maliit na bote na may lamang malinaw na likido. Amoy kemikal, pwedeng pampatulog o pampadulas. Sa tabi nito, may isang pares ng rubber gloves at plastic shoe covers. Para saan ito kung hindi para gumawa ng krimen nang walang ebidensya? Nanginig ang aking mga kamay. Kinunan ko ito ng litrato at video at maingat na ibinalik sa dati. Sakto namang tumigil ang tunog ng tubig. Kinuha ko ang isang magazine at nagkunwaring nagbabasa. Lumabas si Marco, nakatapis lang ng tuwalya. Anong binabasa mo? Tara, mag-dinner na tayo. Nagpa-reserve na ako. Oo. Tinitingnan ko yung mga lugar dito. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang mukha ng isang mamamatay tao sa likod ng maskara ng isang perpektong asawa. Ang hapunan na ito, marahil, ang magiging huli para sa aming pagsasama. Sa hapagkainan, pinapanood ko ang kandila na nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Nagbuhos siya ng red wine para sa sarili at juice para sa akin. Ngunit napansin kong matagal niyang hawak ang baso ko bago ibigay. Cheers, mahal, para sa ating biyahe, para sa anak natin at para sa ating pagmamahalan, sabi niya. Tiningnan ko ang baso ng orange juice. May lason kaya ito? Ngumiti ako, nag-cheers, at habang umiinom siya, nagkunwari akong iinom din, pero palihim kong ibinuhos sa aking damit at napkin. Nako, natapunan ko, sabi ko, at nagkunwaring ubusin ang natira. Okay lang ba? Tanong niya. Tinitingnan ako. Oo, ang sarap. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa aming nakaraan, sa mga masasayang alaala, ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono. Nag-iba ang kanyang mukha nang makita ang screen. Sino yan? Tanong ko. Wala, sales lang to, sabi niya, at pinatay ang telepono. Ngunit muling tumunog ito, at nakita ko ang pangalang mahal ko, si Jenna. Alam kong kumagat na siya sa pain. Nainis si Marco at tuluyang pinatay ang telepono. Pagkatapos kumain, naging balisa siya, tila nagtataka kung bakit hindi pa ako nahihilo. Mahal, ang ganda ng buwan. Tara, maglakad-lakad tayo. May magandang view deck sa likod. Tumingin ako sa labas. Madilim at may fog. Ang daan na sinasabi niya ay ang pinakaliblib na parte ng resort, walang ilaw, walang kamera at nasa tabi ng bangin. Ito ang lugar na pinili niya. Sige, tara, sabi ko. Naglakad kami sa madilim na daan. Mahigpit ang hawak ni Marco sa aking kamay, malamig at pinagpapawisan. Mabilis siyang maglakad na para bang nagmamadali. Sa isang likuan, sa tabi ng isang malaking bato na nakaharap sa bangin, bigla siyang huminto. Binitawan niya ang aking kamay at humarap sa akin. Ang kanyang mukha, sa ilalim ng buwan, ay nag-iba, naging malamig at malupit. Ganda ba, mahal? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naging magaspang. Umatras ako. Oo, pero ang lamig. Balik na tayo. Bakit ka matatakot? Nandito naman ako, sabi niya, papalapit sa akin. Ipinasok niya ang kamay sa kanyang bulsa kung saan nakatago ang lason at guwantes. Alam mo ba, Angela, matagal ko nang hinihintay to. Ang bahay, ang pera, ang kalayaan ko, lahat ay abot kamay na. Ito na. Kailangan ko siyang paaminin. Umiiyak kong sinabi. Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Nagsimula siyang tumawa, isang nakakatakot na tawa. Isinuot niya ang rubber gloves. Hindi mo maintindihan o nagpapanggap ka lang? Akala mo mahal kita? Akala mo kailangan ko yung anak mo? Pagod na ako sa'yo. Kailangan ko ng pera, Angela, para kay Jenna. At ngayon, kailangan mong mamatay. Papatayin mo ako? Hindi ka ba natatakot sa batas? Batas? Ngumisi siya. Sino ang makakaalam?
Sasabihin kong, nadulas ka. Iiyak ako. Aarte. Sinoong maghihinala? Ang nanay ko. Siya pa nga ang may gustong mamatay ka na. Sumugod siya, hawak ang isang panyo na may lason. Umiwas ako at nasuntok niya ang bato. Hayop ka, sigaw niya. At muli akong sinugod, tinutulak ako papunta sa gilid ng bangin. Hindi ko siya kayang labanan sa lakas. Kailangan ko ng tulong. Huminga ako ng malalim at sumigaw. Jenna, narinig mo ba yon? Papatayin niya ako. Ikaw ba ang gusto mong isunod? Natigilan si Marco. At mula sa likod ng mga halaman, lumabas si Jenna, malaki ang tiyan, hawak ang telepono na nagre-record. Natulala si Marco, nahulog ang bote ng lason sa kanyang kamay. Tiningnan niya si Jenna, pagkatapos ay ako. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Jenna, bakit ka nandito? Hindi siya sumagot. Sinugod niya si Marco, pinagahampas ng kanyang bag. Hayop ka, papatayin mo talaga siya. Sabi mo hihiwalayan mo lang. Demonyo ka. Huminahon ka. Sabi ni Marco, sinusubukang umiwas. Narinig ko lahat. May insurance ka para patayin siya. Hindi ako sasama sa isang mamamatay tao. Kung magsusumbong ka, damay ka. Saan galing ang perang binibigay ko sa'yo? Habang nag-aaway sila, tumayo ako. Tama na yan, parating na ang mga pulis. Sakto namang dumating ang mga security at pulis na inarkila ko. Hinuli nila si Marco. Pinusasan. Inosente ako. Nag-aaway lang kami, sigaw niya. Lumapit ako sa mga pulis. Narito po ang ebidensya. Ibinigay ko ang voice recorder. Lahat ng plano niya, nakarecord diyan. At sa bag niya, may lason at guwantes. Pati yung tubig na pinainom niya sa akin, may lason yon. Nang marinig iyon ni Marco, nanlumo siya. Tiningnan niya ako na para bang hindi niya ako kilala. Hindi niya inasahan na ang asawang minamaliit niya ay kayang maglatag ng ganitong bitag. Si Jenna naman, nanginginig sa takot. Dinala rin siya sa istasyon bilang saksi. Habang dinadala si Marco palayo, nakita ko siyang yumuko, talunan, ang giyu. 20 milyong insurance na binili niya para sa aking buhay ay naging ticket niya papasok ng kulungan. Sa istasyon ng pulis, isinulat ko ang lahat. Bawat salita ay isang paghiwa sa aking puso, ngunit isang pagputol din sa nakaraan. Paglabas ko, sumisikat na ang araw. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Kinaumagahan, sa opisina, dumating si Aling Mila, nagwawala. Ngunit sa kanyang galit, nakalimutan niyang umarte bilang isang paralitiko. Tumatakbo siya, sumisigaw. Ma, ang lakas niyo naman ngayon? Sabi ko, sa harap ng lahat. Natigilan siya, namutla at tumakbo palayo sa hiya. Ang video ng milagrosong paggaling niya ay naging viral. Mabilis ang aming annulment. Si Marco ay nahatulan ng 15 taong pagkakakulong. Lahat ng ari-arian na naipundar ko ay nanatili sa akin. Si Marco ay lumabas na may malaking utang at mahabang sentensya. Si Jenna naman, nanganak. Ngunit sa DNA test, napatunayang hindi si Marco ang ama. Nabaliw si Aling Mila nang malaman ito. Gumuho ang lahat ng pangarap niya. Ngayon, nagtitinda na lang siya ng lottery tickets, pinagsisisihan ng lahat. Paglabas ko ng korte, malinis ang langit. Sumakay ako ng taxi sa airport po. 3 buwan ang lumipas. Nakaupo ako sa isang balkon sa Singapore, umiinom ng alak. Tinanggap ko ang isang trabaho dito, isang pagkakataon na matagal ko nang tinatanggihan. Nakatanggap ako ng text mula sa aking ina. Kinukwento ang kalagayan ni Aling Mila. Naawa ako. Pero panandalian lang. Ganyan ang karma. Tumingin ako sa paglubog ng araw. Naalala ko ang babaeng ako noon pagod, takot at nagpapanggap. Iba na ako ngayon. Malaya, matatag, at mas mahal ko ang sarili ko. Nalaman kong ang kaligayahan ay wala sa ibang tao, kundi nasa sarili nating mga kamay. Itinaas ko ang aking baso. Cheers, Angela, para sa isang bagong buhay. Bukas, may mahalaga akong presentasyon. Alam kong magiging magaling ako.
Ang mga peklat ng nakaraan ay mananatili, ngunit sila ang magpapaalala sa akin kung gaano ako katatag. Ngumiti ako, handa nang harapin ang isang bagong umaga. Sana'y nagbigay sa inyo ang kwentong ito ng mga sandali ng malalim na pagninilay at karagdagang lakas ng loob upang mamuhay ng mas matatag. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-click ang notification bell, i-like ang video na ito at mag-iwan ng inyong komento upang ibahagi ang inyong mga saloobin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam at hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento.